Tingin ng lahat sa kanya ay walang kwenta sa labanan. Pero personal siyang inanyayahan ng Demon King para maging pinakamalakas na commander sa ilalim ng pamumuno niya, si Commander Zero. Sa bagay, kahit ang 12 general ng mga demonyo na magkakasamang lumalaban ay hindi mapatumba ang bayani. Pero nakaya pa ring patay ng taong ito ang bayaning iyon ng mag-isa. Pero ang hindi alam ng lahat ay sa panlabas lang siya mukhang kasing lakas ng isang Diyos. Habang sa likod nito, isa pala siyang mahinang tao na umuubo ng dugo sa sandaling tumaas ang presyon. Naging countered siya, isang pangalang kinatatakutan sa buong imperyo, at ang pinakapinagkakatiwalaang kanang kamay ng Demon King sa mundo ng mga demonyo. Ang pinaka-nakakabaliw na bahagi ay siya mismo walang kaalam-alam kung gaano siya kalakas sa paningin ng lahat. Kaya gumawa ang lalaking ito ng isang baliw at matapang na desisyon. Personal niyang inabot sa Demon King ang isang resignation letter. Pagkakita rito, hinampas ng Demon King ang lamesa at mabilis na tumayo sa galit. Kahit ang mga papel sa lamesa ay tumalsik sa ere at tumama mismo sa mukha ng lalaki. Seryoso mo ba akong tatalikuran at aalis ka ng mag-isa? Pero sa sumunod na segundo, biglang nagbago ang Demon King at niyakap ang mga binti niya. Hindi pwede. May hindi ka ba nagugustuhan dito sa kastilyo? O baka tinatrato ka ng masama ng mga tauhan mo? Huwag mong sabihin minamaliit ka nila dahil tao ka. Kalmado lang na sumagot ang lalaki, sinusubukan mo akong paalisin. Halos mapatalon ang Demon King sa gulat dahil sa sinabi niya. Hindi ako. Bakit ko naman gugustuhin paalisin ka? Pagkatapos ay hinawakan niya sa balikat ang lalaki at inuga ito dahil sa matinding kaba. Dahil ba hindi na kita pinapadala sa unahan ng labanan kamakailan? Pero sa kalagayan ng katawan mo ngayon, bago pa siya matapos, biglang may tumulong dugo sa ilong ng lalaki. Agad na umalingaw ang sigaw ng Demon King sa buong kastilyo. Mahalikang manggagamot, papuntahin niyo rito ngayon din ang doktor ni Commander Zero. Habang sinusuri siya ng doktor, nakatayo lang sa tabi niya ang Demon King at halatang kinakabahan. Sabi ng doktor, ang mga panloob na sugat na ito ay nakuha niya sa laban nila ng bayani at nag-iwan na ito ng pangmatagalang komplikasyon. Nang marinig niya yon, madilim na enerhiya ang biglang umapaw mula sa katawan ng Demon King. Hindi kita pinapunta rito para sabihin sa akin ang mga halata na. Sa loob ng 10 araw, humanap ka ng paraan para pagalingin ang katawan ni Demon. At kapag pumalpak ka, alam mo na ang mangyayari. Agad na hinawakan ng doktor ang braso ni Demon, naghahanda para ibalik siya sa kanyang kwarto para magamot. Nang makita ito, nasabi na lang ng Demon King sa kanya, mag-usap na lang tayo mamaya. Sa ngayon, bumalik ka muna at mag-focus sa pagpapagaling. Habang nakahiga, narinig ni Demon na nag-uusap ang mga tauhan niya sa labas. Direkta niyang hinarap ang atake ng bayani at ganyan lang ang inabot niyang sugat. Iyan ang Commander Zero natin. Pero malayo iyon sa katotohanan bilang nag-iisang tao sa mundo ng mga demonyo. Ipinanganak si Demon na may mahinang katawan na pwedeng ikawala ng malay niya kahit sa kaunting presyon lang. At paano man nangyari, sa kabila nito, pinagkamalan siyang napakalakas na halimaw ng lahat at itinulak pa siya papasok sa panloob na sirkulo ng Demon King. Sa ngayon, masisisi pa rin niya ito sa after effect ng pakikipaglaban niya sa bayani. Pero kapag may nakatuklas na sadyang mahina lang talaga siya, siguradong patay siya. Kahit anong mangyari, kailangang makatakas ni Demon sa mundo ng mga demonyo at tuluyan ng mamuhay ng normal. Saktong pagpasok ng kanyang adjutant na si Ed nang nagmamadali sa kwarto. Isang segundo ang lumipas, sinabi ni Ed na may nauwi siyang mirror cube mula sa mundo ng mga tao. Si Ed ay isa sa ilang demonyo na nakakapagparelax kay Demon para hindi siya mamatay sa init. Madalas siyang naglalakbay sa mundo ng mga tao at nagdadala ng mga nakakatuwang maliliit na gamit para sa kanya. Buwisit, ano ba talaga ang makakapagpagaling sa mga after effect mo? Pumasok ka at pinigilan ang bayani para sa aming mga demonyo. Naging nakakakilabot ang ekspresyon ni Eddie. Kahit kailanganin ko pang mag-torture para makakuha ng sagot, hahanap ako ng paraan para pagalingin si Lord Demon. Agad na tinutulan ni Demon ang nakakatakot na ideyang iyon. Nakakatakot talaga ang mga demonyo. Gayunpaman, wala masyadong mga demonyo na totoong nag-aalala sa kanya tulad ni Ed at naging mabuti rin ang pagtrato sa kanya ng Demon King. Iyon pa lang ay sapat na para magbigay ng kakaibang pressure kay Demon. At higit sa lahat, umasa na lang siya na hindi mag-iba ang isip ng Demon King at gumawa na naman ng nakakabaliw na bagay. Samantala, sa ibang bahagi ng kastilyo, maingat na sinusuri ng Demon King ang resignation letter ni Demon. Hindi ko talaga mabasa kung anong tumatakbo sa isip niya sa likod ng tahimik niyang mukha. Mula pa noong una kaming magkita, imposibleng mahulaan ang mga kilos niya. Sa mismong harapan ng lahat ng mga demonyo, napatay niya ang isang bayani na malapit ng mag-self-destruct. Ang ipadala ang isang taong kasing kapaki-pakinabang niya sa napakadelikadong lugar ay parang pagtapon na rin sa kanya. Kung ako yon, hinding-hindi ko siya ipapadala roon para lang mamatay ng walang dahilan. Iyan ang dahilan kung bakit taos puso ko siyang inanyayahan na sumali sa hukbo ng Demon King. Ngayong naiisip ko, mula noon ay palagi ko na siyang pinapaboran. Pero hindi ko naman pwedeng basta-basta na lang siyang bigyan ng kung anong trabaho dahil doon. At pagkatapos, biglang may naisip na magandang ideya ang Demon King. Agad siyang sumigaw ng utos sa kanyang mga tauhan.
Ipunin ang lahat ng mga commander. Magpapatawag ako ng command meeting. Nang tuluyang mabuo ang ideya, unti-unting lumitaw ang isang ngiti sa kanyang mukha. Siguradong matutuwa rito si Demon. Kaya ganoon na lang, kahit kapapahinga pa lang ni Demon, bigla siyang inutusan na dumalo sa pagpupulong ng mga commander. At nang ma-realize niyang ibig sabihin ay dadalo rin ang bawat commander na nasa kastilyo, halos tumigil ang pagtibok ng puso niya. Nakakatakot na nga ang mga ordinaryong demonyo. At ngayon, kailangan pa niyang harapin ang mga commander. Halos kakarating lang niya sa pintuan nang may marinig siyang mga bulungan mula sa loob. Teka, gumaling na ba siya? Parang ang tagal na simula noong huli natin siyang makita, pero bakit parang galit na galit siya? Isang babaeng demonyo na naglalakad ang nagtatakang napatingin sa kanya at bumulong. So siya pala ang maalamat na tao. Unang beses ko siyang makita sa personal. Tinapik ng isang lalaki sa tabi niya ang kasama sa balikat. Nandoon ako noong pinatay niya ang bayani. Nang tanungin siya ng Demon King kung sino siya, sumagot siya sa pinakakalmadong boses. Ang pangalan ko ay Demon Eret. Aba, hindi mo malilimutan ang ganyang pangalan. Mas tunog demonyo pa ito kaysa sa karamihan ng mga pangalan ng demonyo. Pero ang totoong sinabi ni Demin noon ay Di Within Heart. Nang mapansin nilang papalapit siya, dali-daling tinakpan ng lahat ang mga bibig nila. Mag-ingat kayo. Mukhang mainit ang ulo ni Lord Demin ngayong araw. Nabalitaan kong hindi nakakalaban si Lord Demon kamakailan kaya siguro na-stress siya. Nang marinig ang lahat ng iyon, nawalan ng masabi si Demon. Kahit papaano, sa paglipas ng panahon, lalo lang lumala ang mga maling akala tungkol sa kanya. Ang mga maling akalang ito rin ang dahilan kung bakit walang naglakas loob na kalabanin siya. Kaya pabor din sa kanya ang bahaging iyon. Pero kung magpapatuloy ito at lumabas ang totoo, tiyak na patay siya bago pa siya makatakas sa Demon Realm, kaya hindi niya pwedeng ipaalam kahit kanino kung gaano talaga siya kahina. Kaya naglakad si Demon papunta sa mga sundalong nagbabantay sa meeting room. Nagkunwari siyang hindi natatakot at pilit niyang sinabing, buksan niyo ang pinto. Pagkabukas ng pinto, nakita niya ang mga commander na nakatipon sa loob kasama mismo ng Demon King. Pagkapasok ni Demon, tinakpan ng Demon King ang ngiting sumisilay sa kanyang mukha at sinabing, nandito ka na. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Commander No. 1 Jekker na, sa tabi ng kamahalan ang upuan mo. Tumango sa kanya si Commander No. 3 Ashid, kahit na iba ang nasa isip nito. Kahit anong tingin ko sa kanya, napakahina niya. Pero kung sinasabi ng lahat na malakas siya, gusto ko siyang subukan mismo. Magsasalita na sana ng may pang-insulto si Commander No. 6. Kaya dahil sa konting naiambag mo, may karapatan ka nang magpahuli ng ganito. Nang bigla siyang pinutol ni Commander No. 4. Kahit kinakabahan, umupo si Demon sa tabi ng Demon King. Dahil napapalibutan siya ng maraming commander, sapat na ang kaba para gustuhin niyang tumakbo pabalik sa kwarto niya. Pero nang mapansin niya ang alak sa harap niya, biglang gumaan ang pakiramdam niya. Tutal, ang mga meeting ang ilan sa mga bihirang pagkakataon na malaya siyang nakakainom ng alak na mahirap hanapin sa Demon Realm. Iyon pa lang ay sapat na dahilan na para pilitin niyang pumunta rito. Pero pagkatapos niyang humigop, napagtanto niyang hindi pala yon alak kundi grape juice. Lahat sila may alak at ako lang ang binigyan ng grape juice. Maling-mali naman ang diskriminasyong ito. Nang dumilim ang mukha ni Demon, biglang tumahimik ang buong kwarto. Napakamot ng asiwa ang Demon King sa kanyang ulo, at mahinang inamin siya mismo ang nag-utos nun. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Demon nang marinig iyon. Naisip na ba ng Demon King na wala siyang silbi, kaya ngayon ay hindi na rin ito mag-aaksaya ng alak para sa kanya. Ang meeting ba na ito ay sinadya para sabihin ang kanyang huling sentensya? Sakto naman, umiti ang Demon King at tinapik siya sa balikat. Huwag ka nang magalit. Ipinatawag ang meeting na ito dahil sayo. Pagkatapos ay inutusan niya si Commander No. 6 na magbigay ng report. Kaya ipinaliwanag ng 6th Commander ang dahilan ng meeting. Masyadong dumami ang mga monster, kaya hindi na kayang kontrolin ng 12th Legion ang sitwasyon mag-isa. Nawasak na ang kalahati sa mga maliliit na nayon, kaya inilikas na namin ang mga natitirang residente sa mga napapaderang lungsod para sumilong. Pero walang makapagsasabi kung kailan atakehin din ang mga lungsod na yon. Kaya kailangan nating magpadala ng mas maraming puwersa para tugisin ang mga monster. Kaya pala wala rito ang 12th Commander. Namatay ba siya? Napatay lang siya ng mga monster. Hindi ba mga palpak na eksperimento lang ang mga yon? Napatamimin na lang si Demen habang pinakikinggan ang gulo sa paligid niya. Kahit pa, nakakagulat talaga ang balitang ito. Ang mga monster ay mga palpak na eksperimento ng Demon King. Mga nilalang na walang katinuan o kontrol at nagpapadala lamang sa instinto at pagnanasa. At natalo ang 12th Legion ng mga ganitong klase ng nilalang. Hindi lang iyon isang ordinaryong puwersa ng mga demonyo. Pero ano naman ang kinalaman ni Demon sa lahat ng ito? At saka siya tiningnan ng Demon King ng may halatang tuwa at sinabing, huwag kang mag-alala. Ipapadala ang Legion ni Commander Zoro bilang reinforcements. Pagkarinig nito, halos mapatalon si Demon sa kanyang upuan. Ngunit lalo lamang lumawak ang ngiti ng Demon King. Sige na, maglabas ka muna ng inis, alam kong gusto mo to. Napilitan na lang si Demon na magpakalma at sumagot, hindi pa lubusang gumagaling ang katawan ko.
Pagkarinig nito, bumulong si Ashid, ang third commander, huwag mong sabihing ayaw niya lang talagang sumama. Ngunit nag-isip muna si Jekker, ang first commander, at sinabing, kung iba ang nagsabi niyan, iisipin kong gumagawa lang sila ng dahilan dahil ayaw nila sa misyon. Pero kung si Commander Zero ang nagsabi niyan, malamang na pinipigilan niya lang ang kagustuhang lumaban at kalmadong sinusuri muna ang kondisyon ng sarili niyang katawan. Nang masabi ang mga salitang iyon, tiningnan ni Ashid, ang third commander, si Demin ng may paghanga. Kaya hindi lang pala siya basta napakalakas. Mayroon din siyang kamanghamanghang pagpapasya. Lalo ko tuloy siyang gustong subukan. Tiningnan siya ng diretsyo ng Demon King at sinabi, hindi ko hinihinging pilitin mo ang sarili mong lumaban. Hinihiling ko lang na pamunuan mo ang buong Zero Legion at siguro'y magtanggal na rin ng stress. Malamang na madali lang naman para sa'yo ang ganitong bagay. Dahil sa lahat ng mga matang umaasa na nakatitig sa kanya, napagtanto ni Demen na hindi na niya kayang basta na lang tumanggi. Kaya pilit siyang nagsalita at sinabi sa lahat na handa siyang sumama. Ngunit sa loob-loob niya, ibang-iba ang naiisip niya. May permiso man o wala ang Demon King, tatakas siya sa isinumpang Demon Realm na ito. At sa ganoong paraan, nakalagkad pa rin siya papunta sa unahan ng labanan. Dahil sa takot na mabunyag agad ang balak niyang pagtakas, wala siyang nagawa kundi agahan ang kanyang mga plano. Hindi rin naman magiging madali ang buhay kahit makabalik siya sa imperyo. May baliw na emperador sa lugar na iyon na nagpadala sa kanya ng diretsyo sa Demon King, at isang nakatatandang kapatid na gustong-gusto siyang patayin. Pero kahit na ganoon, mas maganda pa rin yon kaysa maipit sa giyera ng mga monster at mamatay ng walang katuturan dito. Paghawi niya sa kurtina ng bintana ng karwahe, tiningnan ni Demon sa labas si Vice Commander Ed at tahimik na bumuo ng plano. Malakas ang Zero Legion at malakas din si Ed. Kung magpapanggap lang siyang nakikipaglaban ng kaunti at saka tatakas, malamang kaya na nilang tapusin ang natitira ng mag-isa. Gamit ang kaisipang iyon, inilabas ni Demon ang bote ng red wine na palihim niyang itinago pagkatapos ng meeting. Pagkatapos ay binuksan niya yon at sinimulang lagukin, kung mamamatay rin lang naman siya. Mabuti pang mamatay siyang sobrang lasing. Hindi nagtagal, nakarating ang grupo sa isang nayon na sinira na ng mga monster. Puno ng monster ang lugar. Nakatayo roon ang napakaraming monster, matalim na nakatingin sa grupo nang may matinding gutom sa kanilang mga mata. Pagkakita rito, agad na inutusan ni Ed ang lahat ng tauhan niya na maghanda sa labanan. Pagsiklab ng labanan, isang higanting demonyong lobo ang direktang umatake kay Ed. Sa sandaling iyon ng panganib, biglang sumulpot si Demon sa harap ng halimaw at pinatay ito sa isang iglap. Tapos, nang may malamig na tingin, itinutok niya ng diretsyo ang kanyang espada kay Ed. Kaaway ka rin ba? Nang makita ang sarili niyang commander na nagtututok ng espada sa kanya, natigilan si Eddie. Lasing ba si Lord Demon? Pero saan naman kaya siya nakakuha ng alak? Sa sobrang taranta, nagmamadaling sinabi ni Ed na hindi siya ang kalaban. Sakto naman, napalingon si Demon sa gilid kung saan isa pang higanting lobo ang sumugod. Bago pa siya makakilos, tinamaan siya nito ng isang malakas na atake kaya siya tumalsik. Sobrang tindi ng tama kaya halos mawalan siya ng malay agad. Pero dahil doon, napatunayan niya ang isang bagay ng buong katiyakan. Ang mga ito talaga ang kalaban. Pagkatapos ng isang iglap, bumangon si Demon at tinadtad ng pira-piraso ang lobo sa harap niya. Sa kanyang halos baliw na pag-atake, walang naiwang buong bangkay sa mga nakapaligid na monster. Dahil sa brutal na eksenang iyon, natigilan ang lahat ng nanonood sa larangan ng digmaan. Kahit ang mga halimaw na dumarating mula sa likuran ay nagsimulang umatras sa takot matapos makita ang malupit na pagwawala ni Demon. Samantala, pabalik sa kabisera ng imperyo, isang lalaking nakaitim ang humakbang paharap para ibigay ang kanyang ulat. Ayon sa mga sundalong itinalaga para magmanman sa nasasakupan ng mga demonyo, nakilahok si Commander Zero sa naganap na paglipol sa mga halimaw. Sabi nila, kasing kilabot daw siya tulad ng sinasabi sa mga usap-usapan, sobrang lakas at brutal na walang awa. Nang marinig ito, biglang natawa si Emperor Edward. Nagsisimula na akong makamiss ng isang tao. Dahil dyan, kung nagsimula ng kumilos ang nasasakupan ng mga demonyo, hindi ba dapat tayong gumawa rin ng hakbang? Pagkatapos ay tiningnan niya ang lalaki sa kanyang harapan at sinabing, gusto kitang bigyan ng pagkakataon para patunayan ang sarili mo. Subukan mong maging ganoong klaseng tao. Sa ibang lugar, biglang nagising si Demon mula sa pagkakatulog at napagtantong nakabalik na siya sa kanyang kwarto. Pagdilat ng kanyang mga mata, parehong nakatayo at nag-aalala na ang doktor at si Ed sa tabi ng kama niya. Sinabi nila na isang buong araw siyang walang malay at tapos na ang lahat ng panggagamot habang tulog siya. Idinagdag pa ni Ed na noong ibinalik si Demon, puro dugo siya kaya muntik nang ikamatay sa takot ng lahat. Pero walang kaalam-alam si Demon sa pinagsasasabi nila. Higit sa lahat, gusto niyang malaman kung kailan pa siya nakabalik. Pagkatapos ay nagpaliwanag si Ed, natapos ang paghuli sa mga halimaw nang walang naging problema. Matapos noon, nagtakbuhan na para sa kanilang mga buhay ang mga natakot na nilalang. Dahil nawala ng malay si Lord Demon, dinala namin siya diretsyo pabalik sa kastilyo ng Demon King para magamot. Nang marinig iyon, natigilan si Demon. Ganoon kabilis natapos ang misyon at wala talaga akong ideya kung anong nangyari.
Sinabi ng doktor sa kanya na ang kondisyon niya ay posibleng pansamantalang pagkawala ng memorya. Tutal, napakatindi ng mga natamo niyang sugat. Maya-maya pa, may biglang pumasok na alaala sa isip ni Demon. Kung paano siya tumilapon dahil sa matinding atake mula sa isang halimaw. Hindi ito parang amnesia, mas pakiramdam niya ay nawalan siya ng malay. Sa ganitong lagay, mukhang nalasing siya, nagpajuwang-jewang, at tapos ay binugbog ng malala. Hindi nagtagal pagkatapos noon, pumasok na rin sa kwarto ang iba pang mga commander, na pinalibutan siya ng may nananabik na mga mukha. Kumalat na ang kabayanihan mo sa buong kastilyo ng Demon King. Sabi nila inubos mo raw mag-isa ang kalahati ng mga halimaw. Pagkarinig doon, muntik nang mabilaukan si Demon sa sarili niyang dugo nang malamang inubos niya mag-isa ang kalahati ng mga halimaw. Sino naman sa mundo ang nagpasimula ng kalokohang kasinungalingan na yon? Matapos marinig ang tungkol sa kabayanihan ni Demon, agad na sinabi ni Ashid, ang ikatlong commander, na gusto nitong makipag-sparring sa kanya kapag tuluyan na siyang gumaling. Nang makitang seryosong nakikipag-sparring sa kanya ang nakakatakot na halimaw na lalaking iyon, namanhid ang buong katawan ni Demon. Nakapagpumayag siya. Hindi kaya mabisto agad na sobrang hina niya talaga. Tapos tapat na idinagdag ni Ashid, matagal ko nang naririnig ang kadakilaan ni Lord Demon. Kung papayag kang bigyan ako kahit kaunting gabay, isa yung karangalan para sa akin. Habang nakatingin sa tatlong nananabik na mukha sa harap niya, hindi magawang humindi ni Demon. Pero sa sandaling inisip niyang tumanggap ng kahit isang suntok mula kay Ashid, pakiramdam niya ay madudurog siya. Kaya ang tanging magagawa lang niya ay ibaba ang kanyang ulo at ilang na sinabing, baka hindi ako pwedeng makipag-sparring sa'yo. Hindi pa nawawala ang epekto ng matinding labanan namin ng mga halimaw. Kaya ang kapangyarihan ko, hindi. Hindi ganun. Baka kasi may mamatay, buwisit. Paano ko ba ito sasabihin? Pero sa mismong sandaling iyon, mukhang nakabuo ng sariling konklusyon si Jekker, ang unang commander, at nagsalita sa mahinang boses. Naiintindihan ko na. Ang dahilan kung bakit ayaw makipag-sparring ni Commander Zero ay dahil nag-aalala siya para sa taong makakaharap niya. Ang pagtanggi sa iyo ngayon ay para sa sarili mong kabutihan. Bukod pa roon, kakamatapos lang ng labanan at sa kasalukuyan niyang kondisyon. Mas magiging mahirap para sa kanya na pigilan ang pagkasabik kapag nagsimula na ang laban. Sa madaling salita, kapag nagsimula na ang laban, siguradong hindi ito matatapos hanggat walang namamatay sa kanila. Nang marinig ito, napayuko na lang at napaisip ng malalim si Ashid. Kahit ako ay may kumpiyansang kaya kong sabayan ang sinumang commander sa isang sparring, pero hindi ko pa rin masabing siguradong mananalo ako. Kaya pala siya ang klase ng taong personal na kinilala ng kamahalan. Dahil dito, nagbigay-pugay ng may paggalang si Ashid kay Demin. Kahit na masakit para sa akin na aminin ito, hindi ko masabing mananalo o kaya'y mabubuhay ako ng may kumpiyansa. Hindi pa ako handang itaya ang buhay ko sa isang laban kay Lord Demon sa ngayon. Nasasaktan ang pride ko na sabihin ito, pero nagpapasalamat pa rin ako sa pag-intindi mo. Nang makita yon, kahit si Demon ay napatigil sandali. Hindi niya talaga inaasahan na ganoon kabilis mapapakalma ang lalaking ito. Si Ed, na nakatayo sa malapit, ay tumingin sa kanya na may nagniningning na paghanga dahil walang iba kundi si Lord Demon yan. Kaya mo palang pilitin ang mga baliw sa laban na commander na umasal ng magalang ng ganito. Walang ideya si Demon kung paano nangyari ang mga bagay-bagay na humantong dito, pero at least tapos na ang issue sa sparring. Pero nang sandaling isipin niya yon, inangat ni Ashid ang ulo niya at buong katapatang sinabi, wala akong balak sumuko. Kapag nakakuha na ako ng sapat na lakas at umabot sa puntong hindi na ako madaling mamatay, lalapit ulit ako para magtanong. Kasi mula pa lang isipin ni Demon na tapos na talaga ang lahat. Tapos hinagupit na naman siya ni Ashid niyan. Gustong-gusto na talaga niyang sumuko na lang yung tao. Nang makaalis ang lahat, napabagsak siya sa kama at isang iniisip na lang ang naiwan sa isip niya. Kahit anong mangyari, kailangan niyang makatakas mula sa kaharian ng mga demonyo. Kinalaunan, noong akala ng lahat ay tulog na siya, tahimik na lumabas si Demon sa kwarto niya. Habang mas lalo niyang iniisip ang lahat ng nangyari, lalo siyang naiinis kaya sinipan niya ng buong lakas ang bato sa lupa. Sa kasamaang palad, ang sipang iyon ay nagpalipad sa bato ng diretsyo sa ulo ng isang demonyong nakatayo sa malayo. Nang mapagtanto niya yon, namutla si Demon at napatingin ng may matinding takot. Bakit doon pa talaga napadpad sa lahat ng lugar? Pero ang mga demonyo sa bandang iyon, matapos mapansin si Demen, ay sabay-sabay na yumuko. Magandang gabi po, Commander. Kung masyado kaming maingay at naabala ka namin, taos-puso po kaming humihingi ng paumanhin. Pagkatapos ay mabilis nilang idinagdag, may mababang uring sukubus lang kasi na nakaharang sa daan. Kaya tinuturuan namin siya ng leksyon na ayusin namin agad para hindi na siya makaabala pa kay Lord Demin. Sa pagtingin sa sukubus na nanginginig sa takot, naalala ni Demin ang narinig niya na ang mga sukubi ay nasa pinakamababang antas ng lipunan ng mga demonyo. Sa itsura ng mga pangyayari, pinagtutulungan siya ng mga lalaking ito. At matapos makita ang seryosong ekspresyon ni Demon, akala ng ibang mga demonyo ay galit siya. Kaya nagmamadali silang nagpaalam at umalis. Walang ideya si Demon kung bakit sila biglang umatras ng ganoon kabilis, pero buti na lang at umalis na sila. Pero paano kung naglakad na lang din siya palayo, anong mangyayari sa babae?
Bukod doon, ito ang unang demonyo na nakita niyang mas mahina pa sa kanya, at ewan ko ba, dahil doon ay nahirapan siyang baliwalain ang babae. Sobrang natakot ang Succubus na hindi man lang siya magawang iangat ang ulo niya. Ang puso niya, nanginginig siya. Sabi nila madalas daw siyang tahimik, pero kapag nagalit, nagiging mas malupit pa siya sa kahit sinong demonyo. Oh, nakaabala talaga ang presensya ko sa kanya matapos ang lahat. Ipinikit niya ng mariin ang kanyang mga mata, sigurado na siya na ito na ang katapusan niya. Pero sa halip, inabot lang ni Demon ang kamay sa kanya, at marahang tinanong, kaya mo bang tumayo? Wala na ang mga lalaking yon, kaya hindi mo na kailangang mag-alala. Walang bahid ng paghamak sa kanyang mga mata, kundi simpleng kabaitan lang. Pagkakita roon, natigilan ang Succubus dahil sa pagkalito. Ako ay isang Succubus kung hahawakan mo ako. Hindi ka ba nandidiri? Itinayo siya ni Demon. Kung ganyan ang isipin natin, tao rin naman ako. Nandidiri ka ba sa akin dahil doon? Nagmamadaling umiling ang Succubus at sinabing hindi. Hinding-hindi. Kaya tinapik ng marahan ni Demon ang balikat niya at sinabing huwag nang mag-alala sa mga ganitong bagay. Nanginig ang kanyang mga mata. Napakabait mo talaga. Ngayon lang ako nakaranas ng ganitong kabutihan. Kaya sobrang saya ko talaga. Gusto kong bumawi sa'yo. May oras ka ba ngayon? Pagkarinig ni Demon sa salitang bumawi, nakaramdam siya ng matinding kaba sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay napasok na naman siya sa isang malaking gulo. Sana nga ay hindi iyon ang nangyayari. Samantala, pinuntahan ng Demon King si Demon para kamustahin, pero nang buksan niya ang pinto, wala na ito sa kama. Anong nangyari? Saan siya nagpunta sa ganoong kaikling oras? Sa kabilang banda, dahil sa kagustuhang magpakita ng pasasalamat. Masayang ipinakilala ni Cain si Demon sa hardin ng kastilyo at inalok pa siyang bigyan ng mga halamang nakakabuti raw sa paggaling. Nang marinig iyon, nagduda si Demon. May hardin itong nakakakilabot at malungkot na kastilyo ng Demon King. Pagkatapos ay maayos na nagpakilala ang babaeng Succubus. Ipinaliwanag niyang siya ang hardinera na namamahala sa mga halaman sa paligid ng kastilyo at ang pangalan niya ay Sin. Magagandang bulaklak, luntiang paligid at sariwang hangin. Sa totoo lang, parang ito talaga ang lugar na kailangan ngayon ni Demon para kumalma ang isip niya. Kaya agad niyang sinabi, mukhang magandang ang lugar iyon para magpahinga. Pwede mo ba akong dalhin doon? Sa pangunguna ni Sin, nakarating si Demon sa isang hardin na napakaganda at parang ang payapa. Tapos bigla na lang bumuka ang higanting bibig na may pangil ng isang halaman at sumugod ng diretsyo sa kanya. Mabuti na lang, mabilis na nakaiwas si Demon paatras, kaya muntik na siyang makagat. Pagkakita roon, mabilis na humarang si Sin sa harap niya. Kapag ganyan ka sumugod, matatakot mo si Lord Demon. O gusto mong disiplinahin na naman kita? Pagkatapos ay mabilis siyang lumingon at nagpaliwanag, patawad, Lord Demon. Malamang ay na-excite lang ito masyado dahil dumating ka. Muntik nang sumabog sa galit si Demon sa loob-loob niya. Kalokohan. Imposibleng maituring na normal na pagiging excited ang ginawa ng halamang iyon. Tiningnan niyang mabuti ang paligid ng hardin at tila namanhid ang buong anit niya. Mukhang ordinaryo lang ang lugar, pero bawat halaman dito ay parang isang bangungot. Kailangan na niyang makaalis dito agad. Kaya mabilis na humanap ng palusot si Demon para makaalis. Kailangan ko nang pumunta sa training grounds ngayon. Dapat ko nang kumustahin ang Zero Legion, masyado na akong matagal na wala kaya kailangan ko na silang makita. At ganoon na nga, habang nag-aalangang nakatingin si Sin, dali-daling tumakas si Demon mula sa hardin. Palabas, hindi niya mapigilang pagalitan ang sarili sa isip niya dahil inakala niya talagang may normal na nilalang sa kastilyong ito. Ang tanga talaga. Malinaw na ang kwarto niya lang ang tanging ligtas na lugar dito. Kamatayan ang naghihintay sa lahat ng iba pang lugar. Pero bigla na lang tumigil si Demon sa paglalakad. Kung iisiping mabuti, baka kailangan niya nga talagang makita ang mga miyembro ng Zero Legion. Simula noong nagkalat siya ng malasing na nagdulot ng gulo sa lahat, nahihiya na siyang humarap sa kanila at panay ang gawa ng palusot para iwasan ito. Pero walang tigil sa pagpilit sa kanya ang Demon King at si Ed na magpakita para palakasin ang loob ng lahat. Kaya sa huli, nagpunta si Demon sa kalapit na training grounds, ngunit laking gulat niya, walang tao roon. Pagkatapos, naglakad siya sa gilid at kinuha ang isang kahoy na espada na ginagamit ng mga sundalo sa pagsasanay. Dahil nawalan siya ng malay sa kasagsagan ng pagpuksa sa halimaw at wala siyang maalala, baka ito na ang perpektong pagkakataon para maramdaman kung gaano kabigat ang pagsasanay nila. Pero pagkabitbit niya palang dito, nagbago agad ang timpla ng mukha niya. Sobra ang bigat ng kahoy na espada. Sa sobrang bigat ay bumagsak ito sa lupa at halos hindi niya namayangat. Sakto namang biglang sumulpot ang ilang miyembro ng Zero Legion sa malapit at gulat na napatingin kay Demon. Agad na kinabahan si Demon, nakita ba nila ang kahiyahiyang pangyayaring iyon? Ang hindi niya alam, sa paningin nila, ang ginawa niya ay mukhang napakakalmado, malakas, at puno ng otoridad, kaya makalipas ang isang segundo. Lahat sila ay patakbong lumapit sa kanya. Lord Demon, ang ginawa mo noong nakaraang misyon ay talagang kahanga-hanga. Habang pinapakinggan silang masayang nagsasalita, litong-lito si Demon. Bakit sila nakatingin sa kanya na parang sinasamba siya?
Kaya ang tanging nagawa niya lang ay magpanggap na seryoso at sinabing plano niya talagang puntahan sila pagkatapos ng misyon, ngunit naantala siya ng ilang bagay. Pagkatapos ay tumalikod siya na parang alis na. Naghirap kayong lahat. Maganda ang naging trabaho niyo sa misyon. Ngunit sa mismong sandaling iyon, isang lalaking nakaitim na nasa gitna ng grupo ang tahimik na bumunot ng espada mula sa baywang nito. Sa sobrang kaba ni Demon, biglang natapilok ang paa niya sa sandaling lumingon siya pabalik. Pumutok ang kaba sa isip niya. Ang madapa ngayon ay nakakahiya ng sobra. Kaya kahit anong mangyari, kailangan niyang panatilihin ang balanse. Ngunit dahil mismo sa maling hakbang na yon, aksidente niyang naiwasan ang nakamamatay na atake ng asasin mula sa likuran. Hindi makapaniwala ang asasin habang nakatingin. Naiwasan talaga ng lalaking ito ang isang nakamamatay na atake ng ganoon lang. Samantala, napagtanto na ni Demon na may sumubok patayin siya. Masyado nang mapanganib ito. Kailangan na niyang makaalis dito agad. Nagmamadali siyang tumayo, pero dahil sa bilis ng galaw niya ay tumama mismo ang siko niya sa mukha ng umaatake. At nang iangat ng asasin ang kanyang ulo, gulat na gulat si Demon nang makita nitong isang tao ang lalaki. Makalipas ang isang segundo, mabilis na tumayo ang asasin para sana tumakas. Sa pagkakataong iyon, naggalit ang ngipin ni Demon at pilit na ibinuhos ang lahat ng lakas para maiangat ang kahoy na espadang hawak niya. Kung hahayaan niyang makatakas ang lalaking ito, siya naman ang mapapahamak pagkatapos. Maya-maya pa, malakas niyang inihampas ang kahoy na espada, kaya agad na nawalan ng malay ang lalaki roon mismo. Habang nakatingin sa walang malay na asasin, agad na nag-utos si Demon. Ipaalam ito sa Demon King at ikulong ang lalaking ito. Pagkakita rito, napuno ng pagsisisi ang mga miyembro ng Zero Legion. Siguradong nadismaya sa atin si Lord Demon. Dahil sa kapabayaan natin kaya nakapasok ang isang mananalakay sa training grounds. At sa huli, si Lord Demon pa mismo ang kinailangang humarap at humuli sa kanya. Ang mga galaw niya kanina, napakabilis at mukhang napakadali lang sa kanya. Napakakalmado ni Lord Demon na parang naglalakad-lakad lang siya. Tapos sa isang saglit, naiwasan niya ang atake sa hindi kapani-paniwalang bilis at agad na gumanti. Hindi niya man lang pinatakas ang kalaban. Inayos niya ang buong sitwasyon sa isang kisap mata. Ang presensya ng commander ay talagang nakakapangilabot sa lakas. Kumpara sa kanya, parang halos hindi na tayo nag-exist. Kaya naman kung gusto kong makuha ang pagkilala ni Lord Demon, kailangan kong mas magsanay pa. Hindi na tayo pwedeng mag-aksaya ng oras ng ganito. Lahat magsisimula na ngayon ang pagsasanay. Kung gusto nating maging malakas para masuportahan si Lord Demon balang araw, mula ngayon ay wala ng pahinga. Kumilos na. Sa sandaling iyon, isang matinding kirot ang naramdaman ni Demon sa kanyang pulso. Kanina ay halos hindi niya na maiangat ang kahoy na espada at ngayon ay parang bibigay na ang kanyang pulso. Gayunpaman, naipasa na sa iba ang problema. Kaya ang gusto na lang ni Demon ngayon ay magmadaling bumalik sa kwarto niya at magpahinga. Kinaumagahan, nakaupo na sa harap niya ang Demon King. Mukhang pagod ka. Nakatulog ka na parang nawalan ka ng malay. Pasensya na kung alam kong kakagising mo lang, pero pwede ba kitang makausap sandali? Ilang sandali pa, sumunod si Demon sa Demon King pababa sa underground prison. Sa tingin pa lang sa paligid, dito kinulong ang nanghimasok kahapon. Pero bakit dinala pa siya sa ganitong klaseng lugar? May sinabi ba ang intruder na kakaiba tungkol sa kanya? O isa ba itong babala? Ipinapakita sa kanya kung ano ang nangyayari sa mga taong lumalampas sa limitasyon. Pero nang makita ng malinaw ni Demon ang lalaki sa selda, nanigas siya. Mukhang wasak na wasak ang lalaki. Ano ba ang nangyari sa loob lang ng isang gabi? Lumapit ang Demon King sa bilanggo at sinabing, Demon, tingnan mong mabuti ang lalaking ito. Hindi ba siya pamilyar? Tao man siya, pero sapat ang lakas niya para pabagsakin ang mga ordinaryong demonyo ng mag-isa. Higit sa lahat, kapag nakatayo siya sa harap ng isang Demon King na tulad ko, mas lalong tumitindi ang lakas niya. Nang marinig iyon, agad naisip ni Demon ang taong nabanggit sa mga lumang chismis na kapag lumaban ang isang bayani sa Demon King at humarap sa tiyak na kamatayan, dalawa lang ang karaniwang pagpipilian. Ang una ay pasabugin ang sarili, ginagamit ang sariling kamatayan para magdulot ng matinding pinsala sa malapit na Demon King. Ang pangalawa ay isabog ang kanilang kapangyarihan sa buong kontinente kapalit ng kanilang buhay, na lumilikha ng mga tinatawag na hero fragments. Karamihan sa mga bayani, sa takot na tuluyang mawala ang kapangyarihan nila, ang pangalawang opsyon ang pinipili. Pagkatapos ay palihim na tinipon ng imperyo ang mga taong nagmana ng mga fragments na yon. Tinawag silang lahat ng mga tao na mga bayani. Pero sa publiko, iginagawad lang ng imperyo ang titulong bayani sa mga nakakuha ng natatanging merito at karangalan sa militar, at binibigyan sila ng posisyon at parangal. Sa huli, isa lang itong maginhawang sistema na ginamit ng imperyo para sagarin ang pakinabang sa kanila. Sa pagkakataong iyon, itinapon ng Demon King ang lalaki sa gilid at malamig na nagsalita. Kaya nagpadala ang imperyo ng bayani sa mundo ng mga demonyo. Pero kung tutuusin, mas angkop ang terminong hero candidate. Tumpak. Kung formal siyang kinikilalang bayani ng imperyo, imposibleng maging ganito siya kahina. Pero hindi rin magpapadala ang imperyo ng isang hero candidate sa mundo ng mga demonyo nang walang dahilan. Ano nga ba ang sinusubukang gawin ng emperador?
Habang nag-iisip ng malalim, lumingon si Demon sa Demon King na may seryosong tingin. Payagan niyo sana akong makausap siya ng sarilinan sandali. Bago umalis, tinapik siya ng Demon King sa balikat. Alamin mo, hihintayin kita sa labas. Pagkaalis ng Demon King, agad na pinandilata ng bilanggo si Demon nang may matinding galit. Winhart, isa kang traitor. Nakuha mo ang tiwala ng kamahalan, naging isa sa mga bayani ng imperyo, tapos nagtaksil ka para kumampi sa mundo ng mga demonyo. Pagkarinig doon, napatawa si Demon. Kaya pala yan ang kwentong ipinakain nila sa'yo. Mukhang isa ka lang palang walang kwentang tauhan na tinapon nila. Sumigaw pabalik ang lalaki. Kasinungalingan iyan. Binigyan ako ng mahalagang misyon na nagmula mismo sa kamahalan, ang patayin ang isang traidor. Tinitigan siya ni Demon at dahan-dahang sinabi, tinawag lang kitang isang tauhan na pwede nilang itapon, at ganyan na agad ang reaksyon mo. Sa pakiwari ko, alam mo na sa sarili mo kung anong pagkakamali ang naging dahilan para itapon kang parang basura at ipadala rito. Hindi ba't kakasabi mo lang na alam ng kamahalan ang lahat? Kung gayon, dapat alam na niya kung bakit ako nandito sa mundo ng mga demonyo at kung ano ang sinusubukan kong gawin dito. At kahit na ganoon, pinadala ka pa rin niya sa lugar na ito kung saan tiyak na ang kamatayan, gamit ang palusot na tugisin ang isang traidor. Ano? Ngayon mo lang ba na-realize na simula pa lang ay pinabayaan ka na niya? Pagkarinig doon, nanigas ang mukha ng lalaki. Ibinigay ko ang lahat sa imperyo. Tumingin lang si Demon at naglakad palayo patungo sa pinto ng selda. Pag-isipan mong mabuti bago mo itapon ang buhay mo. Paglabas niya ng kulungan, hindi na iwasan ni Demon nang umisi. Masyadong marupok ang katapatang iyon. Isiping sasayangin mo ang buong buhay mo sa isang bagay na una pa lang ay hindi naman karapat-dapat ipaglaban. Pagkalabas nila sa selda, tiningnan ng Demon King si Demon at nagtanong, anong dapat nating gawin sa lalaking iyon? Kung masasanay siya ng maayos, baka maging kapaki-pakinabang pa siya. Natahimik sandali si Demon bago sumagot sa mahinang boses. Nasa inyo pa rin po ang huling desisyon, syempre. Pero kung ako ang tatanungin, mas malinis kung papatayin na lang ang lalaki. Ayos. Ako na mismo ang aayos nito, sabi ng Demon King. Sa kanya tinapik muli ang balikat ni Demon. Pero kapalit niyan, may ipapagawa ako sa'yo. Nagpadala si Commander Juan ng madaliang kahilingan para sa reinforcements. At ngayon, hindi lang ito isang simpleng hero candidate dahil isang totoong bayani na ang pumasok sa labanan. Kung ang taong nagpakita sa front lines ay hindi lang basta isang disposable fragment na ginagamit at tinatapon ng emperador, kundi isang tunay na bayani, wala talagang laban sa kanya ang mga ordinaryong demonyo. Hinigpitan ng Demon King ang hawak niya sa balikat ni Demon habang nagsasalita. Una, nagpadala ang emperador ng mga fragment para suriin tayo, at ngayon nagpapadala siya ng isang tunay na bayani. Ano nga ba talaga ang pakay niya? Kaya, hinihiling ko sa iyo na tanggapin din ang misyong ito. Pero sa pagkakataong iyon, biglang bumalik sa realidad si Demon. Teka, kailan pa ba siya nakarating dito? At saan nga ba ulit siya inutusang pumunta ng Demon King? Ang natatandaan lang niya ay ang pagsunod niya sa Demon King patungo sa kulungan. Tapos bago pa man niya namalayan, naatasan na naman siya sa isang lugar na pakinggan pa lang ay nakakatakot na. Kamakailan, ang ganitong klaseng pagkalimot ay palagi na namang nangyayari sa kanya. Sa tuwing mangyayari ito, parang mabibiyak ang utak niya. Isa ba talaga itong uri ng sakit? Halos malabo lang sa alaala ni Demon na malamang ay papatayin ang nanghimasok. At tungkol sa utos ng Demon King na ipadala siya sa frontlines, kung saan may balitang lumitaw ang isang bagong bayani, halos tuluyan ng blangko ang isip niya. Sa sandaling iyon, humakbang pasulong si Ed at pinaalalahanan siya, nakahanda na po ang lahat. Pwede na tayong umalis anumang oras. Pagkatapos, bigla na lang bumaba mula sa itaas si Commander 11, Leranil, gamit ang kanyang walis. Lord Demon, sobrang na-miss talaga kita. Tiningnan siya ni Demon nang may pagtataka, hindi mawari kung bakit bigla siyang sumulpot dito. Mukha siyang cute sa panlabas, pero ang taglay niyang mahika ay pumapangalawa lamang sa Demon King sa puntong ito. Hinding-hindi na muling magpapalinlang si Demon sa mga panlabas na anyo. Nang tanungin siya ni Demon, biglang may kinapa si Leranil sa kanyang likuran. Pagkatapos ay iniabot niya ang isang kwintas. Nabalitaan kong papunta ka sa frontlines, kaya gusto kong ibigay ito sa'yo. Tinitigan ni Demon ang kwintas at lalo siyang naghinala. Bakit niya siya binibigyan ng ganitong bagay? Sobrang nakakapagtaka ang buong pangyayari. Seryosong nagpaliwanag si Leranil. Kahit paano, ang kwintas na ito ay may defensive magic. Kaya nitong harangin ang isang pag-atake na posibleng pumatay sa iyo agad. Hindi ito ganoon kahalaga, pero sana ay makatulong pa rin ito sa iyo, Lord Demon. Nang marinig yon, agad itong tinanggap ni Demon ngayong iniaalok niya ito sa kanya. Siyempre, kukunin niya yon. Wala siyang dahilan para tanggihan ang isang bagay na makapagliligtas ng buhay na kusang dumating sa kanya. Pero bago pa man niya mamalayan ang ginagawa, kusa nang gumalaw ang isa niyang kamay at marahang hinaplos sa ulo si Leranil. Habang nakatayo sa malapit, seryosong nagsalita si Ed, kahit gaano pa kalakas si Lord Demon, hindi pa rin pwedeng baliwalain ang masasamang epekto nito. Kanina pa ako nag-aalala tungkol doon. Salamat sa kwintas ni Lady Leranil, medyo panatag na ang loob ko ngayon. Agad namang napuno ng pagmamalaki si Leranil.
Kaya talagang nag-aalala ka ng ganoon kay Lord Demon. Mukhang isa ka palang maayos na Vice Commander kung tutuusin. Mula ngayon, panatilihin mo ang ganyang ugali at alagaan mong mabuti ang aking Lord Demon. Malakas na sumagot si Ed, masusunod po. Ipaubayan niyo na po sa akin. Habang pinapanood silang dalawa na nagkukulitan ng ganoon, sumakay sa karwahe si Demon na walang kaemosyon-emosyon ang mukha. Bahala kayo sa gusto nyo. Diyan na lang kayo at maglaro kayo ni Liranil. Pagbalik sa loob ng karwahe, sinimulang pag-isipan ni Demon ang lahat ng sinabi ni Ed, lalo na ang tungkol sa mga masamang epekto raw na naiwan matapos patayin ang hero. Ang problema ay hindi naman talaga niya pinatay ang hero. Hindi niya pinigilan ang hero sa pag-self-destruct nito, at lalong hindi niya sinalo ang pagsabog nito gamit ang sarili niyang katawan. Noon, isa lamang siya sa mga kasamahan ng hero. Personal na sinabihan siya ng hero na magpaiwan, at sinabing sila na ng Imperial Army ang bahala sa paglilinis sa battlefield. Pagkatapos ng lahat, ang Demon King na yon ang itinuring na pinakamalakas sa kasaysayan. Walang makakasiguro kung babalik pa silang lahat ng buhay. Kaya kailangang may mabuhay upang maiparating ang resulta ng digmaang iyon pabalik sa imperyo. Matapos maghintay roon na parang inabot na ng siyam-siyam, nagdesisyon si Demon na kailangan niyang makita ng sarili niyang mga mata ang resulta ng labanan bago bumalik. Kung nanalo ang imperyo, iwi niya ang hero, at kung natalo naman sila, at least madadala niya ang balita pa uwi. Ang manood lang mula sa malayo ay hindi magiging problema. Hindi ba? Ngunit nang makalapit siya para makita ang battlefield, nakita niyang nakaluhod na ang hero sa harap ng maraming demonyo. Sa sumunod na saglit, isang nakakabulag na liwanag ang sumabog mula sa katawan ng hero. Labis na nangamba si Demon sa pag-self-destruct na yon. Kaya ganito ba talaga magtatapos ang lahat? Kailangan niyang i-report agad ang sitwasyon sa imperyo. Pero sa mismong sandaling iyon, isang demonyo mula sa likuran ang biglang humarang sa daanan niya. Walang ano-ano'y inihampas nito ang sandata ng diretsyo sa kanya. Muntik nang hindi maiwasan ni Demon ang nakamamatay na atake, pero alam na niya ang totoo. Kung magpapatuloy ang ganito, hinding-hindi siya makakatakas ng buhay. Sa desperasyon, ibinaon niya ang kanyang punyal sa dibdib ng halimaw, ngunit sa lakas niya, halos imposible itong tumagos sa ganoon kakapal na balat. Saka biglang nagbitak ang lupang kinatatayuan nila. Parehong nahulog si Demon at ang demonyong halimaw mula sa bangin. Ang tanging dahilan kung bakit siya nabuhay ay dahil bumagsak siya sa ibabaw ng halimaw sa halip na sa mga bato sa ibaba. Pero kung talagang nahulog siya mula sa bangin, hindi ba't ibig sabihin ay napunta siya sa pinakagitna ng teritoryo ng kalaban? Agad na nagkagulo at nag-ingay ang mga nakapaligid na demonyo. Lahat sila ay nagtatanong kung sino ang taong ito, at kung paano niya nagawang patayin ang ikapitong commander. Kasabay nito, ipinako mismo ng Demon King ang kanyang tingin kay Demon. Ang lamig ng kanyang tingin ay sapat na para patayin siya noon din. Pagkatapos ay pilit na tumayo ang hero at tumingin kay Demon. Bakit ka nandito? Bakit ka pumunta gayong alam mong magsi-self-destruct na ako? At pagkatapos, laban sa anumang rason, sa pilitan niyang pinigil ang kanyang sariling self-destruction at nagpatuloy. Imposible ka talaga. Umasa akong kahit papaano ay makakaligtas ka. Iba ka sa kung ano ang pagkakakilala sa iyo ng mundo. Sobrang bait mo na halos nagiging padalos-dalos ka na, at napakatapat mo na nag-aalala tuloy ang mga tao na kung sakaling may susunod pang hero, sana ikaw yon. Mundo, nanonood ka ba? Ito ang aking huling hiling. Iligtas ninyo ang taong ito. Sa sumunod na saglit, muling sumabog ang nakakasilaw na gintong liwanag mula sa katawan ng hero. Pakiusap kahit isang bahagi lang, hayaan niyong mapunta ito sa kanya. Maging ang Demon King ay mukhang nagulat. Sinusubukan ng hero na ilipat ang kanyang kapangyarihan. Imposible yan. Nang maglaho ang liwanag, bumagsak ang hero sa mga bisig ni Demon. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam ni Demon na dapat sanay alam din iyon ng hero. Walang paraan para artipisyal na maipasa ang kapangyarihan ng hero. Gayunpaman, sa halip na mag-self-destruct, sinubukan pa rin niyang ipilit ang kapangyarihang iyon kay Demon. Sa isang maikling sandali, nakaramdam din si Demon ng kaunting pag-asa. Ngunit sa huli, walang nagbago sa katawan niya. Isang matinding pag-ubo ang agad na yumanig sa kanyang katawan. Siya pa rin ang parehong mahina at walang kapangyarihang lalaki tulad ng dati. Pero na-misinterpret na ng mga demonyo sa paligid niya ang lahat. Pinatay lang ng taong iyan ang hero. Siguradong pinatumba niya ang hero bago pa man mangyari ang self-destruction at napigilan ang pagsabog. Nakakabaliw yan. Pero mukhang halos hindi na siya makatayo. Siyempre naman, sinalo niya ng direkta ang kapangyarihan ng hero gamit ang sarili niyang katawan. Imposibleng hindi siya masaktan pagkatapos noon. Tiningnan ni Demon ang dugong na iubo niya sa kanyang kamay at isang kaisipan lang ang pumasok sa isip niya. Dahil ba ito sa lakas ng pagbagsak mula sa bangin? Paano man ito nangyari, napapalibutan na siya ng mga demonyo sa lahat ng direksyon. Imposible na ang pagtakas ngayon. Kahit paano, baka wala na ring silbi ang mga detalyeng iyon. Pero matapos magpumilit mabuhay ng ganito, dito na ba talaga magtatapos ang lahat para sa kanya? At sa wakas, lumapit sa kanya ang Demon King at nagtanong sa mahinang boses, ano ang pangalan mo? Walang ideya si Demon kung bakit iyon tinatanong bigla ng Demon King, pero may isang bagay siyang malinaw na naintindihan.
Hindi ito ang pagkakataon para suwayin siya. Ibinigay niya ang pangalang E. Naisip ni Winhart na mas mabuting ibaba muna ang depensa ng Demon King at maghanap na lang ng pagkakataong makatakas mamaya. Pero laking gulat niya sa sumunod na lumabas sa bibig ng Demon King. Mabuti. Gusto kita. Anong masasabi mo kung sumali ka sa hukbo ng Demon King? At lilinawin ko lang, hindi mo kailangang mag-alala kung tututol man ang mga tao o demonyo. Kahit sino sa mga nakasaksi sa nangyari dito ngayon ay hindi maglalakas loob na kumontra, kahit pa sa panaginip nila. Gusto talagang mabuhay ni Theman. Hindi lang niya inakala na ganito ang magiging paraan para makaligtas siya. At mula sa araw na yon, maling inakala ng lahat sa ilalim ng pamumuno ng Demon King na isa siyang napakalakas at nakakatakot na halimaw. Hindi nagtagal, nakarating sila sa hangganan kung saan nagkikita ang mundo ng mga demonyo at ng mga tao. Ang unahan ng labanan kung saan hindi kailanman tuluyang tumigil ang sagupaan laban sa imperyo. Pagkarating niya roon, sinalubong siya ng sugatan ni Commander 1, Jekker. Kanina pa kita hinihintay. Sa loob-loob ni Demond, isinusumpa na niya ang kanyang kamalasan. Dapat talaga ay tinanggihan na niya ang alok ng Demon King noon, kahit ano pang mangyari. Pero noong panahong iyon, takot na takot siyang baka mamatay siya agad kung tatanggi siya. Kaya wala siyang nagawa kundi lunukin ang takot at sumakay na lang. Sa bagay, kung babalikan niya ngayon, wala naman talaga siyang pagpipilian mula pa noong simula. Nang makita ang pilit ng ngiti sa mukha ni Demon, iba ang naging intindi rito ni Jekker. Ngayong nasa labas ka na ng kastilyo ng Demon King, mas mukhang buhay na buhay ang mga reaksyon mo. Siguradong sabik na sabik ka na sa digmaang ito. Saka siya nagdagdag, gayunpaman, kahit sabik ka na, pansamantala lang natahimik ang lahat ngayon. Maaaring sumiklab ang digmaan anumang oras. Litong tiningnan siya ni Demon. Sinong nasasabik sa kahit ano? Ang mga sundalo ba ang tinutukoy mo? Pero sumagot si Jekker na parang napakalinaw na nito. Ang ibig kong sabihin, kapag nagsimula na ang digmaan laban sa Imperial Army, sana ay sumabak ka mismo sa laban. Samantala, sa kampo ng Imperial Military, nag-ulat na ang mga scout na pumasok na si Commander Zero sa larangan ng digmaan. Mula pa kahapon, ang balitang iyon pa lang ay kitang-kitang nagpataas sa moral ng kampo ng Demon King. Napapangitngit sa galit ang isang opisyal ng imperyo. Isa itong bangungot. Bakit ba kailangang dito pa magpakita ang tanyag na halimaw na yon? Sabi nila, siya raw ang pinakamalakas na alas ng Demon King. At sa lahat ng 12 commander, mas malakas pa raw siya kaysa kay Commander 1, ang pinakamagaling sa kanila. Nang mapag-isipan nito, nagbigay ng mariing utos ang opisyal. Magpadala ng assassin para patayin si Commander Zero. Pero agad na tumutol ang isa pang commander sa malapit. Iginigiit na siguradong imposibleng mapatay si Commander Zero. Sumagot ang unang opisyal, kung talagang totoo si Commander Zero ayon sa mga bali-balita, totoo nga yon. Pero wala pang nakakumpirma kung totoo nga ang mga kwentong iyon. Malay natin, baka gawa-gawa lang si Commander Zero ng hukbo ng Demon King para magpataas ng moral. Kung may isang assassin na makakapagpatunay kung totoo siya o hindi, malaking pakinabang na yon para sa atin. Sa ngayon, ang pagkuha ng impormasyon tungkol kay Commander Zero ang prioridad natin. Kasabay nito, binabalot naman ni Ed ng bendahe si Demen mula ulo hanggang paa. Ang lahat ng bendaheng iyon ay personal na ginawa gamit ang mahika ng Demon King. Kaya nitong humarang ng liwanag, panatilihin ang maayos na temperatura, at hanggat hindi ito masyadong punit, kusa pa itong naayos. Ayon kay Ed, nilagyan din ng transparent magic ang mga bahaging nakatakip sa kanyang mata, ilong, at bibig. Habang ang mismong roba ay kinantahan ng mahika para luminaw ang kanyang paningin. Pero ang mahika ay isang puwersang sumasalungat sa batas ng mundo, na ibig sabihin ay limitado lang talaga ang demonic mana. Kapag naubos na ang mana sa pagcast ng spell, hindi na ito mababawi pa kailanman. At kapag mas maraming mana ang ginamit ng Demon King, mas lalong bibilis ang paglikha ng mundo sa isang bagong bayani para pantayan siya. Nang makita kung paano walang pakundangang inubos ng Demon King ang mana niya para lang gumawa ng mga bendahe, tahimik na lang na napawaw sa gulat si Demon. Siguradong tiwalang-tiwala ang Demon King sa sarili niyang lakas, kumbinsidong kahit lumitaw pa ng maaga ang isang bagong bayani, kaya niya rin itong durugin. Pagkatapos noon, iminungkahi ni Demond na suriin ang kampo, at habang naroon siya, kumpirmahin na rin ang bangkay ni Commander 9. Siyempre, palusot lang iyon. Ang tunay niyang layunin ay magpalipas ng oras habang tahimik na naghahanap ng lugar na mapagtataguan niya. Pero pagtapak niya sa labas, nakita niya ang kumpol ng mga demonyong nagtitipon doon. Si Lord Commander Zero nga ito. Kanina pa kami kinakabahan, pero ngayon ay makakahinga na kami ng maluwag. Kung nandito si Commander Zero, siguradong panalo tayo sa susunod. Nang makita ang eksenang iyon, napangiti rin ng bahagya si Jekker. Tama nga ang Demon King. Ang presensya pa lang ni Commander Zero ay sapat na para magtaas ng moral ng husto. Nakatago sa isang puno sa tabi, tahimik na pinapanood ng isang lalaking nakaitim ang mga nangyayari. Yao, iyon pala ang maalamat na si Commander Zero. Totoo nga pala siya. Kumpara sa inisip ng assassin, mukhang mas maliit at mas marupok ang anyo nito kaysa sa inaasahan niya.
Gayunpaman, ang pagiging kalmado at ang nakakapanindig balahibong aura na umaapaw pa rin sa kabila ng makapal na roba nito ay naglinaw ng isang bagay. Siguradong isa itong nilalang na may nakakakilabot na lakas. Pagkaraan ng ilang sandali, naglabas ng isang pilak na karayom ang lalaking nakatago sa dilim. Dahil nandito na rin lang siya, naisip niyang subukan na rin niya mismo ang lakas ni Commander Zoro. Binalot ng nakamamatay na lason ang karayom, at sa sumunod na iglap, bumaril ito diretsyo sa ulo ni Demon. Pero sa mismong sandaling iyon, biglang iniyuko ni Demon ang ulo niya at nagawang iwasan sa huling sandali ang nakamamatay na tira. Siyempre, walang kaalam-alam si Demon sa katatapos lang na mangyari. Napayuko lang siya kasi muntik na siyang madapa sa isang bato sa lupa at pasimpleng nagrereklamo na wala man lang nag-aabalang maglinis ng kalsada dito. Dahil mukhang wala naman talaga siyang mapagtataguan, sumuko na lang si Demon sa paggala. Mas mabuti pang bumalik na lang sa kampo at umupo ng tahimik kaysa madapa na naman sa labas. Nanigas ang asasin habang nanonood mula sa pinagtataguan niya. Ano yon? Bumalik lang siya. Ibig bang sabihin hindi pa rin siya nabubuking? Pero agad na nakaisip ng isang mas nakakakilabot na paliwanag ang asasin. Hindi, siguradong napansin na siya ni Commander Zero. Ayaw lang nitong mangamba ang mga sundalo niya, kaya hindi niya ito sinabi ng malakas. Malamang plano nitong sabihan lang ang pinakapinagkakatiwalaan niyang tauhan para palihim na tapusin ang nanghihimasok. Pagkabalik sa kwarto niya, tinanong ni Demon si Ed, gaano karami ang alam mo tungkol sa bagong bayani sa kampo ng mga tao? Sumagot si Ed, narinig kong nag-imbestiga pa rin si Commander 2, pero hindi inaalis ng lalaki ang helmet niya, kaya wala pang nakakakita sa mukha niya. Habang nakikinig mula sa kanyang pinagtataguan sa kisame, pinagpawisan ng malamig ang lalaki. Nakita na ba ni Commander Zero ang lahat at nalamang si Lord Cruel ang nagpadala sa kanya? Nakakatakot ang taong ito. Pagkatapos ng kanilang simpleng usapan, ipinagbuhos ni Ed si Demon ng isang baso ng red wine na galing pa sa kastilyo ng Demon King at sinabing sa larangan ng digmaan, nakakabawas ng kaba ang kaunting alak. Pero nang sandaling iyon, nakarinig si Demon ng mahinang kaluskos at napatingin doon, walang kaalam-alam na nilagyan na pala ng lason ang kanyang alak. Muntik na mapatawa sa sarili ang asasin sa itaas. Tanga, nauto talaga siya sa inay ng itinapong bato. Dahil sa pampalito na iyon, nagawa ng asasin na lagyan ang alak ng isang matinding lason na nakakamatay sa isang lagok lang. Maya-maya pa, iniangat ni Demon ang kopa sa mga labi niya, nag-iisip pa rin kung guni-guni niya lang ba ang tunog na iyon. Nang makita iyon, kumurba ang isang malademonyong ngiti sa mukha ng asasin sa sobrang tuwa. Perpekto. Sa wakas ay tapos na si Commander Zero. Ngunit, nang makarating ang kopa sa bibig ni Demon, biglang tumigil ang kanyang kamay. Pagkatapos, sa sumunod na saglit, inihagis niya ang baso ng diretsyo sa sahig. Bakit ang daming nagkukumpulang insekto rito? Sa totoo lang, gusto lang itaboy ni Demon ang mga insekto na nag-ingay sa paligid niya. Pero sa halip, dumulas ang kopa mula sa kamay niya at tumalsik. Agad na lumingon si Demon kay Ed na may natatarantang tingin na parang sumisigaw ng, hindi ko yon sinadya. Ngunit ang natapong alak sa sahig ay agad na naglabas ng makapal na puting usok. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Ed at mabilis niyang ibinaling ang kanyang ulo sa kisam. May laso ng alak. May nanghihimasok. Pagsapit ng sandaling iyon, ang lalaking nagtatago sa itaas ay tumatakbo na ng buong bilis. Kailangan niya itong iulat kaagad kay Panginoong Cruel. Hindi talaga pinalabis ang lakas ni Commander Zero. Totoo nga ang mga usap-usapan. Talagang nakakatakot at napakadelikado ng lalaking iyon. Nang malaman ni Commander Uno na pinagtangka ang patayin si Demen, nagwala siya sa galit at agad na nag-utos. Mamaya ko na asikasuhin ang kapabayaan niyo sa paglusob na ito. Sa ngayon, halughugin niyo ang buong kampo. Alamin niyo kung may iba pang kalaban na nagtatago pa rito. Samantala, pabalik sa kampo ng imperyo, nakinig si Cruel sa ulat ng mamamatay tao na may madilim na ekspresyon. Mula sa nakita ko, walang kahit anong usap-usapan tungkol kay Commander Zoro ang pinalabis. Sa ganitong lagay, walang pagkakataong manalo ang imperyo ng Yohai. Hindi rin naman mahina ang mamamatay tao, pero bumalik siya na bakas ang matinding takot sa kanyang mukha. Sapat na yon para patunayan ang lahat. Ngayong bistado na ang pag-iral ni Commander Zoro, iisa lang ang paraan para talunin ang hukbo ng hari ng mga demonyo habang nasa panig pa nila siya. Kailangan nilang ilabas ang taong iyon. Agad na nagtanong ang isang tao sa tabi niya, ang ibig mo bang sabihin ay isa pang bayani mula sa imperyo? Sumagot si Cruel sa mahinang boses. Tumpak. Pero sa ngayon, wala nang iba pang bayani na maaaring magamit kaya sa puntong ito. Ang tanging tamang hakbang ay ang umatras. Ngunit hindi napigilan ng sundalo sa tabi niya na pansinin, kung aatras tayo ngayon, hindi ba iisipin ng lahat na tumatakas ang imperyo dahil takot ito kay Commander Zero. Ngunit ng sandaling iyon, may isa pang sundalo na nagmamadaling pumasok. Commander, naglunsad ng pag-atake ang hukbo ng hari ng mga demonyo at ang nangunguna raw sa kanila ay si Commander Zero. Pagkarinig nila niyan, napabangon sa gulat ang lahat ng nasa tolda. Nagdilim ang mukha ni Cruel habang bumubulong, buwisit. Walang ni isang bagay ang umaayon sa plano.
Samantala, sa mismong larangan ng digmaan, matapos maubos ang isang buong bote ng pulang alak, walang kahirap-hirap na pinagpapatay ni Demon ang mga sundalo ng imperyo sa kanyang harapan. Pati si Ed ay natigilan sa nakita. Klarong lasing na si Panginoong Demon, ngunit kahit ganito, wala pa ring mas maaasahan kaysa sa kanya sa larangan ng digmaan. At mismong dahil nakatayo si Demon sa unahan, kaya nakapanatili ng ganitong matatag na kalamangan ang hukbo ng hari ng mga demonyo. Isang sundalo ng imperyo na nakahandusay sa lupa, nanginginig ng walang pigil, ang tumingala sa walang awang pagpaslang ni Demon at nakaramdam ng kilabot sa buo niyang katawan. Kung hindi matatawag na demonyo ang lalaking iyan, sino pa kaya sa mundo ang maaaring tawagin ganyan? Nang subukan pa rin ng sundalong iyon na abutin ang arma sa kanyang tabi, malamig na sinabi ni Demon sa kanya, kung ayaw mong mamatay, patuloy kang lumaban. Kahit pa ganoon, naggitngit ang mga ngipin ng sundalo at itinaas ang kanyang espada sa tapat ng kanyang dibdib. Bilang tugon, humakbang paharap si Demon at sa pilitang hinablot ang talim mula sa mga kamay ng lalaki. Eksakto nang tatapusin na siya ni Demon, isang malakas na puwersa ang sumabog mula sa gilid at mabilis siyang pinatalsik sa kabilang bahagi ng labanan. Pagkakita rito, agad na tumakbo si Ed palapit sa kanya na may pagkatarantang mukha. Panginoong Demon, ayos lang ba kayo? Pagkatapos ay mabilis siyang lumingon papunta sa taong umatake. Ang lalaki ay nakasuot ng pilak at puting baluti na nagpapalabas ng matalim at nakakapangilabot na presensya. Nagsalita ang bagong dating sa kalmadong boses. Binalak kitang patayin sa isang atake lang. Hindi ko inaasahang masasangga mo yon. Ibinaba ni Demon ang kanyang tingin at inilabas ang pamprotektang kwintas na ibinigay sa kanya ni Leronol. Kung hindi dahil sa bagay na yon na sumalo ng atake para sa kanya, namatay na sana siya roon mismo. Ang sundalong nakahandusay sa lupa ay napaluha sa ginhawa nang makita niyang lumitaw ang bayani ng imperyo. Ang bagong bayani ng imperyo, ang sumisikat na bituin ng digmaan, si Cruel. Ngayon ay mabubuhay na tayo sa wakas. Hindi na niya natapos ang sasabihin. Bumangon siya at hiniwa siya sa dalawa sa isang atake. Pagkatapos ay iniangat ni Demon ang kanyang mga mata sa lalaking kilala bilang bagong bayani at nagsalita na may halong mahinang pagkalito sa kanyang boses. Kaya ikaw pala ang bagong bayani. Marami na akong narinig tungkol sa'yo pero may kakaiba. Bakit parang pamilyar ang boses mo? Nagkita na ba tayo dati? Kalimutan mo na. Bakit hindi mo na lang tanggalin ang iyong helmet? Nang tumanggi ang lalaki, mabilis na sumugod si Demon at halos agad na lumitaw sa kanyang harapan. Kahit pa ganoon, direktang nasangga pa rin ang atake. Pagkatapos ng ilang mabilis na palitan ng atake, sinipa ni Demon ang bayani at napilitang umatras ito hanggang sa lumikha sila ng distansya sa pagitan nila. Pagkatapos sa gulat ng lahat, idinipa ni Demon ang kanyang mga kamay at kalmadong sinabi, nakakapanghinayang, pero tapusin na natin ito para sa araw na ito. Agad na sumagot si Cruel. Sinong nagbigay sa iyo ng karapatang magdesisyon yan mag-isa? Hindi pa tapos ang digmaan. Ang panig ninyo ang lumampas sa hangganan at unang sumakop. Ngunit pantay ang naging sagot ni Demon, hindi. Tapos na ito. Hindi ba't pinatay na ng panig niyo si Commander Nuev? At base sa nakikita ko, hindi kayo nakontentong bawiin lang ang lupain ng imperyo. Hindi ba? Nagsimula na kayong sakupin mismong ang lupain ng mga demonyo. Binabawi lang namin ang lupain kinuha sa amin. O, itigil na ang walang saysay na pag-aaksaya ng mga buhay. Ano kaya kung magkasundo ang magkabilang panig na protektahan na lamang ang kani-kanilang teritoryo? Agad na lumingon si Cruel at nakita ang mga sugatang sundalo na nakakalat sa kanyang likuran. Noon lamang niya napagtanto kung gaano kalala nila mo ng galit ang kanyang isipan. Kaya dahan-dahang ibinaba ni Cruel ang kanyang espada. Kahit na pumapabor sa kanila ang labanan, masyado nang malala ang bilang ng mga nasawi ng imperyo para baliwalain lang sa puntong ito. Ang manatili sa orihinal na plano at umatras ang pinakamatilinong hakbang na natitira. Nang makitang umatras ito, iniliko ni Demon ang kanyang ulo at malamig na nagsalita. Kung wala nang iba pa, siguraduhin nating hindi na tayo magkikita pang muli. Mismong ang boses mo pa lang ay malas na. Habang pinapanood ang pag-uusap na yon, hindi maiwasan ni Jeker, ang unang commander, na makaramdam ng panghihinayang. Malinaw na nasukol na ng tuluyan ang bayani ng kalaban. Dahil bumabagsak na ang lakas ng loob ng imperyo, ngayon na sana ang perpektong pagkakataon para ipagpatuloy ang pag-atake. Pero kung kahit si Demond ay piniling huminto, tiyak na may dahilan ito. Kaya inilagay na lamang ni Jeker ang kanyang kamay sa balikat ni Demond at tahimik na nagsabi, sapat na ang ginawa mo. Pagkatapos, sa sumunod na sandali, tuluyan nang bumigay ang katawan ni Demond at bumagsak siya ng diretsyo sa mga bisig ni Jeker. Likas na inabot siya ni Jeker para alalayan, pero agad din nagbago ang ekspresyon nito. Sobrang init ng katawan ni Demond, parang nasusunog. Kahit ganun ang lagay niya, lumaban pa rin siya ng ganun katindi. Sa pagkakataong iyon, naintindihan na rin sa wakas ni Jeker kung bakit huminto si Demond sa kalagitnaan ng laban. Hindi dahil hindi na niya kaya, kundi dahil nakita na niya ang susunod na mangyayari, kaya pilit niyang pinigilan ang sariling pagnanasang patuloy na lumaban, dahil ayaw niyang may makapansin kung gaano nakalala ang katawan niya. Kasi kapag bumagsak siya, hindi lang siya ang maapektuhan. Mayayanig din ito ang lakas ng loob ng buong hukbo ng Demon King.
Sakto namang nagmamadaling lumapit sina Ed at ang manggagamot para mabilis na tulungang itayo si Demon. Matapos siyang suriin, malinaw ang konklusyon. Ang dati na niyang mahinang katawan ay nasagad na ng husto kaya tuluyan na siyang nanghina. Tinignan ni Jekker ang walang malay na si Demon, puno ng paghanga ang mga mata niya. Talagang pambihira siya. Itong si Commander Zero, na parang bigla na lang sumulpot mula kung saan at pumwesto sa hanay nila. Maging ang pagpatay sa dating commander o ang pagpigil sa pagpapakamatay ng bayani. Kahit isang tabi pa ang lahat ng usap-usapang iyon, ang mismong katotohanan na personal siyang iniuwi ng Demon King ay sapat na para piliting kilalanin ng iba ang kanyang posisyon. Pero kahit ganoon, sa kaibuturan ng puso niya, palaging may bahagyang pag-aalinlangan si Jekker. Pero pagkatapos ng araw na ito, walang dudang napatunayan ni Demon na karapat-dapat talaga siya sa titulong Commander Zero ng Demon Realm. Samantala, sa loob ng kastilyo, biglang naramdaman ni Leranil na nabasag ang kwintas na ibinigay niya kay Demon. Agad na kumabog ang dibdib niya. Kung nasira ang kwintas, siguradong nasa matinding panganib si Demon. Kahit pa inutusan siya ng Demon King na manatili at bantayan ang harang, agad siyang nakabuo ng desisyon. Kahit anong mangyari, kailangan niyang pumunta mismo sa front lines. Kumapit ka lang. Lord Demon, parating na si Leranil. Sa kanyang malabong diwa, akala ni Demon ay narinig niyang ngumiti ang Demon King at sinabing, nagpakahirap ka. Tulad ng inaasahan ko, hindi mo talaga ako binibigo, Daso. Ano ang naisip mo pagkatapos mong makilala ang bagong bayaning iyon? Pero sa panaginip, itinaas ni Demon ang ulo niya at seryosong sumagot, may mga gusto sana akong pag-usapan sa iyo tungkol sa mga bayani. Bahagyang natigilan ang Demon King sa nakita sa kanyang mga mata. Sa aura pa lang niya, halatang hindi pa tuluyang nakakabawi si Demon sa tindi ng naging epekto ng labang iyon. Kaya imbes na sumagot, inakay siya ng Demon King papasok sa kwarto nito at inabutan ng isang bunton ng mga dokumento. Basahin mo muna ito. May mga napaka-interesanting impormasyon dyan. Pero nang ibababa na sana ng nananaginip na si Demon ang tingin niya para basahin ang mga ito, biglang umalingaw sa realidad ang nagpapanik na boses ni Leranil. Lord Demon. Sa sumunod na sandali, nagising ng patalilis si Demon at litong-lito. Anong nangyayari? Nasaan ako? Nandito ulit sa kastilyo ng Demon King. Kailan pa siya nakabalik? Kanina lang, nasa front lines pa siya. Pagtingin niya sa ibaba, nakita niya si Leranil na mahigpit na nakayapos sa kanya, nanginginig ang mga balikat nito habang umiiyak. Salamat naman, Lord Demon. Nakabalik ka talaga ng ligtas. Tuluyang nablangko ang isip ni Demon, naisip niya na kaunti lang naman ang ininom niya. Nawalan ba siya ulit ng malay? Ganoon na ba talaga kasama ang tolerance niya sa alak? Tapos nagpatuloy sa pagsasalita si Leranil habang lumuluha. Nabasag kasi ang kwintas na binigay ko sa iyo, kaya nagpanik ako. Oh, patakbo akong nagpunta sa front lines. Pero pagdating ko roon, sinabi nilang naiuwi na raw sa kastilyo si Lord Demon. Pero masaya pa rin ako. Pagkabalik ko, nakita agad kita. Matapos marinig ang lahat ng iyon, iisang nakakaawang konklusyon na lang ang naiwan kay Demon. Mukhang nalasing na naman siya, nagwala, at nakalimutan ang lahat ng nangyari. Dahan-dahang binuksan ni Demon ang file na inabot sa kanya ng Demon King. Agad na nanliit ang kanyang mga mata nang makita ang pangalang nakasulat sa loob, Cruel Heart. Isa itong pangalan na alam niyang hinding-hindi niya makakalimutan habang nabubuhay siya. Ang lalaking iyon, ang nakatatanda niyang kapatid, ang taong minsan na niyang minahal ng lubos at hindi niya kailanman nagawang bitawan, ay naging isang bayani kailan pa nagsimulang magkaganito ang lahat. Marahang tinapik ni Demon si Leranil sa ulo at mahinang sinabi, pasensya na. May mga kailangan pa akong asikasuhin, kaya kailangan ko nang umalis. Habang pinagmamasdan siyang naglalakad palayo, naiwang tulala si Leranil. Bakit parang biglang nagalit si Lord Demon? Talagang mahirap basahin si Commander Zero gaya ng dati. Mabilis namang nagtanong ang isa sa mga demonyo sa paligid, Lady Leranil, ayos ka lang ba? Pero nawala ng inik ang lahat dahil sa naging sagot niya. Ang gwapo pa rin ni Lord Demon kapag nagagalit siya. Samantala, nang mag-focus si Demon sa pergaminong hawak niya, unti-unting bumalik ang mga labo at sabog-sabog niyang alaala. Naaalala na niya. Noon, pinatawag siya ng Demon King para sa isang pribadong pag-uusap at diretsahang sinabi sa kanya na oras na para bumalik siya sa imperyo. Nang mga panahong iyon, sinamantala rin ni Demon ang pagkakataon para sabihin na gusto niyang imbestigahan ang bagong bayani habang nandoon siya. Sinabihan siya ng Demon King na dapat na siyang umalis agad. Kung mananatiling malayo si Demon sa kastilyo ng Demon King ng masyadong matagal, kalaunan ay maghihinala na ang imperyo. Pagkatapos ay idinikit ng Demon King ang kanyang kamay ng direkta sa dibdib ni Demon. Sa sumunod na iglap, isang kulay ubeng liwanag ang kumislap doon. Ipinaliwanag ng Demon King na isa itong tracking spell, isang pansigurong hakbang. Tutal, si Demon ay isang namumukod tanging mapanganib na nilalang. Isang commander ng hukbo ng Demon King na may dala ring pagkakakilanlan bilang bayani ng imperyo. Kaya kung may malaman man siyang mahalagang impormasyon habang nasa imperyo, inaasahan siyang babalik at personal itong iulat. Malinaw na naaalala ni Demon na narinig niya ang mga salitang iyon, pero mas lalo lang nitong pinalala ang sitwasyon. Kailan pa siya naging espiyang nagtatrabaho para sa Demon King?
At ginawang hindi maikakaila ng marka sa kanyang dibdib ang isang bagay na hindi pala iyon panaginip. Ngunit ang mas nakakabagabag sa kanya ay ang katotohanang tuwing naiipit siya sa matinding presyon, tila nawawala ang kanyang memorya. Paano ba niya pipigilan ang ganitong bagay? Habang malalim ang iniisip ni Demon, pumasok si Ed na may kakaibang ekspresyon sa mukha. Tila ba kasasabi lang ng Demon King kay Ed na gusto nitong ipamana sa kanya ang posisyon ng Commander 9. Masyadong matagal nang nasa tabi ni Demon si Ed bilang kanyang adjutant, kaya hindi na niya namalayan, muntik na niya itong makalimutan. Ang posisyong iyon ang naging pangarap niya at matagal na rin niyang hinihintay. Nang makita kung gaano siya nag-aalangan, tipid lang nang umiti ang Demon King. Kapag tinanggihan mo yan, mapupunta ang pwestong iyon sa isang junior na mas mahina pa sa'yo. Ayos lang ba talaga sa'yo na maging superior mo ang taong iyon? Sa huli, tahimik na humingi ng kaunting oras si Ed para pag-isipan itong mabuti. Ngayon, dahil sa napansin niyang kakaibang tingin sa mukha ni Ed, hindi na iwasan ni Demon na magtanong, ano bang eksaktong sinabi sa'yo ng Demon King? Pero umiling lang si Ed at pilit nang umiti. Wala namang mahalaga. Maya-maya, nang malamang handa na ang karwahe, lumingon si Demon sa kanya at mahinang sinabi, mag-ingat ka hanggang sa makabalik ako. Pero pagkabitaw ng mga salitang iyon, isa na namang kahangalan ang biglang pumasok sa isip ni Demon. Paano kung nagpunta si Ed sa Demon King para magreklamo na nakakapagod siyang pagsilbihan at gusto na niyang tuluyang magbitiw bilang kanyang adjutant? Sa naisip na yon, biglang huminto si Demon at lumingon sa kanya. Mayroon ka bang gusto? Bihira lang akong bumalik sa imperyo, kaya baka may maiuwi ako, tulad ng isang bagay na doon mo lang makukuha. Naalala ko na nagustuhan mo ang mga merienda ng imperyo noong nakaraan. Basta, balak kong bumili ng maraming bagay habang nandoon ako kaya. Kung may gusto ka, sabihin mo lang sa akin. Nang marinig yon, umiti si Ed at umiling, sinasabing wala naman siyang partikular na gusto. Ngunit sa loob-loob niya, lubos siyang napainip ng mga salita ni Demon sa buong kaharian ng mga demonyo. Anong ibang opisyal ang magmamalasakit sa isang tauhan ng ganito? Gayunpaman, seryosong sumagot si Ed. Higit sa lahat, dapat mong laging dala ang kwintas na ibinigay sa iyo ni Binibining Leranil, at huwag mo ring kaligtaan ang balabal na isusuot mo sa mundo ng mga tao. Pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo, tumingin si Ed kay Demon at mahinang sinabi, hihintayin ko ang iyong pagbabalik, Panginoong Demon. Nang marinig iyon, tila may nagbago sa loob ni Ed. Halos agad na nawala ang lungkot sa kanyang mukha. Ang pagiging adjutant ni Panginoong Demon ay nagpaligaya na sa kanya ng higit sa anupaman. At higit pa roon, gusto niya talagang maging isang tao na makakatulong kay Demon. Kaya kahit saan man magpunta si Panginoong Demon, mananatiling adjutant niya si Ed at hihintayin ang araw ng kanyang pagbabalik. Matapos ang isang mahaba at mahirap na paglalakbay, sa wakas ay nakabalik si Demon sa lugar kung saan siya dati nanirahan, ang Hart County. Ngunit pagdating niya sa tarangkahan, pinigilan siya ng mga gwardya. Wala ang konde sa ngayon at bawal pumasok ang lahat ng tagalabas. Kaya hinubad ni Demon ang kanyang balabal at maskara at malamig na sinabi, hindi ba ako pwedeng bumalik sa sarili kong lupain? Pagkapasok niya, sinalubong siya ng mga hilera ng mga tagapaglingkod sa magkabilang gilid, lahat ay sabay-sabay na yumuyukod. Agad na kumunot ang noo ni Demon. Sinabi ko na sa inyo dati, hindi niyo na kailangang batiin ako ng ganito sa bawat pagkakataon. Ngunit nang makita niya ang matandang mayordomo na si Limbert, doon lang niya naramdaman na talagang nakauwi na siya. Marahil ay dahil magkasama na silang dalawa simula pa nang unang matanggap ni Demon ang lupain. Yumukod si Limbert at magalang na nagtanong, ang tagal nating hindi nagkita, Panginoon ko. Natapos ba nang walang problema ang pagpuksa sa mga halimaw? Doon biglang naalala ni Demon kung anong palusot ang ibinigay niya sa labas na mundo. Ipinahayag niya sa publiko na lumabas siya sa utos ng imperyo upang sugpuin ang mga halimaw, kaya tumango na lang siya. Tapos na. Sa sumunod na sandali, marahang hinawakan ng matandang mayordomo ang kanyang mukha, puno ng pag-aalala ang boses nito. Nasugatan ka. Kung pwede lang sanang lumaban pa ang mga matandang butong ito para harapin ang mga halimaw na iyon para sa iyo. Agad na napahiya si Demon at ibinaling ang kanyang mukha, bahagyang iniurong ang kamay ng matanda. Ayos lang ako, hindi na ako bata. Ngumiti lang ng mainit si Limbert. Na ikaw ay naging isang napakahusay na konde. Pagkatapos ay napatingin si Demon sa malaking litrato sa bulwagan, na nakatago pa rin sa ilalim ng isang malaking pulang tela. At malinaw niyang naintindihan ang isang bagay. Marahil ay nakarating na sa pandinig ng emperador ang balita ng kanyang pagbabalik sa imperyo. At higit pa roon, mayroon pa siyang isang bagay na kailangang kumpirmahin para sa kanyang sarili. Ang lahat ng may kinalaman kay Cruel. Kasabay nito, nang malaman ni Duke Illus na bumalik na si Demon sa imperyo, ngumiti siya at humarap kay Cruel. Nabalitaan ko na nakabalik na ang nakababata mong kapatid. Kaya paano natin ito haharapin? Tiningnan ni Cruel ang duke ng may seryosong ekspresyon at sinabi, kukunin ko ang guild ng mga mamamatay tao. Ngunit ninisyan lang siya ng duke ng makahulugan. Cruel. At paano kung ang desisyong iyon ay mag-iwan ng ebidensya? Hindi ba't mayroon ka pang mas magandang alas na pwedeng gamitin? Hindi ba tama, Saren? Agad na sumagot si Saren. Ibig mong sabihin ang mga rebelde. Kamahalan?
Kung ang mga baliw na iyon na nahuhumaling sa pagpatay sa emperador, kahit na mabisto ang kanilang bakas, hindi ito babalik sa atin. Nang marinig iyon, naging bahagyang natuwa ang ngiti ng duke. Sa totoo lang nagulat ako na hindi mo naisip ang isang napakalinaw na bagay bago pa ito. Bahagyang ibinaba ni Cruel ang kanyang ulo. Patawad. Makikipag-ugnayan agad ako sa mga rebelde. Sa ibang lugar, nakasakay na si Demon sa isang karwahe patungo sa kabisera ng imperyo, at niliwanag niya na ayaw niya ng malaking pangkat ng mga tagabantay. Sapat na ang ilang tagapaglingkod. Tutal, ilan lang namang tao ang nakakaalam na bumalik siya sa imperyo. Ang pag-agaw ng masyadong maraming atensyon ngayon ay magdudulot lang ng problema. Ngunit alam din ni Demon ang katotohanan sa kaharian ng mga demonyo. Kailangan niyang mag-ingat sa bawat galaw niya sa paligid ng hari ng mga demonyo. Pagbalik sa imperyo, muli siyang yuyuko sa harapan ng emperador. At higit sa lahat, ang emperador ay kasing kilabot din ng hari ng mga demonyo, o baka mas matindi pa. Ang kasalukuyang emperador na si Edward, ang sikat na madugong emperador, ang lalaking gumawa ng daan patungo sa trono gamit ang dahas ng espada. Noong siya ay ika-9 na prinsipe pa lamang, personal niyang pinuksa ang lahat ng kanyang mga kapatid. Ang imahe niya na nakatayo doon habang naliligo sa dugo at isinusuot ang korona sa sarili niyang ulo ay naging maalamat. At hanggang ngayon, pagkalipas ng 10 taon, nananatili itong isang bagay na alam ng bawat tao sa imperyo. Pagkatapos, pag-upo sa trono, agad niyang idineklara na ang lumang kaharian ay papangalanan ng isang imperyo mula ngayon. Ang labis na pagmamayabang na gamitin ang salitang imperyo bilang opisyal na pangalan ng nasyon ay isang lantarang panunukso na halos hindi na palampasin ng mga karatig na kaharian. At ganyan nagsimula ang 8 taong digmaan. Ang digmaan na tuluyang magbabago sa buhay ni Demon. Kung babalikan niya ngayon, maiisip na lang ni Demon ang panahong iyon bilang isang impyerno. Naging napakakilabot nito na ang kalahati ng kanyang mga alaala tungkol dito ay nawala na sa kawalan. Ngunit kahit pa ganoon, wala siyang kahit anong pagnanais na bawiin ang mga ito. Nangyari ito sa digmaang iyon. Pagkatapos ng lahat, nakakuha siya ng karangalang militar at iginawad sa kanya ang titulo bilang honorary count. Baka hindi na niya masyadong maalala, ngunit may isang bagay na tiyak. Noon, siguradong lumaban siya na parang baliw para lang mabuhay. Ang karamihan sa iba pa ay maaaring maglaho, ngunit may isang bagay siyang natatandaan ng malinaw. Ang layunin sa buhay na itinakda niya para sa kanyang sarili noong panahong iyon. At ang mismong layuning iyon ang nagpahintulot sa parehong kaharian ng mga demonyo at sa imperyo na patuloy siyang kaladkarin hanggang sa kinatatayuan niya ngayon. Habang malalim ang iniisip ni Demon, biglang umuga ng malakas ang karwahe. Agad niyang binuksan ang kurtina at lumabas, at nakita ang kanyang mga gwardiya na nakikipaglaban ng marahas sa mga kaaway na lumalapit mula sa lahat ng direksyon. Pagkatapos ay nahagip ng kanyang mga mata ang puting ibon na nakatali sa kanilang mga manggas, at agad na nagbago ang kanyang ekspresyon, mga rebelde. Ngunit paano nila nalaman na dadaan siya rito? Ang hukbo ng mga rebelde ay isang puwersa na unti-unting nabuo noong panahon ng mapanirang 8 taong digmaan ng emperador. Sila ang mga nakaligtas na nawalan ng kanilang mga bansa at pamilya habang isa-isang nilamon ng imperyo ang mga karatig na kaharian. Ang kanilang puot para sa imperyo, para sa mismong emperador ay sumunog sa halos lahat ng pagiging tao na naiwan sa loob nila. Pagkatapos, bigla na lang may isang lalaki na mabilis na sumulpot sa tabi ni Demon. Sa sumunod na sandali, sinakal siya ng lalaki at malakas siyang inihampas sa gilid ng karwahe. Sa wakas ay nahanap din kita, ikaw na aso ng emperador. Nabalitaan ko na isa kang uri ng bayani. Kaya kinabahan ako ng kaunti, pero isa ka lang palang mahina at walang kwentang nilalang. Sa mismong sandali na bumaba ang bantay ng lalaki, dahil sa labis na paghamak, nilabas ni Demon ang kanyang punyal at gumanti ng saksak, ngunit naharang ng palakol ng lalaki ang atake. Isang segundo ang lumipas, inangat ng lalaki si Demon sa liig at inihampas siya ng diretsyo sa lupa. Napakalakas ng pagkakabagsak kaya agad na bumulwak ang dugo mula sa bibig ni Demon. At ang nakakapasong diin sa kanyang liig ay halos pumigil sa kanyang paghinga. Ito ba ang isang bayani? Huwag mong sabihin kasinungalingan ang bawat bali-balita sa mundo. At muling itinaas ng lalaki ang kanyang palakol. Kung gusto mong manisi, sisihin mo ang emperador. Ngunit sa mismong sandaling iyon, nang kaharap na niya ang kamatayan, isang sibat ang humagupit sa hangin at inagaw ang sandata mula sa kamay ng lalaki. Namatay ang pakiramdam ng kanyang kamay dahil sa pagkakabangga at agad siyang lumingon sa malayo. Ano na naman ba ang kalokohang ito? Nakatayo roon ang 3 lalaking may mababangis na anyo. Teka, ang peklat na nakaukit sa imperial na sagisag na suot nila huwag mong sabihin. Ang mga kabalyero ng Harmhal, ang demonyong pangkat na isinilang noong 8 taong digmaan, ang pangkat na personal na pinamunuan ni Dwayne Hart. Sumigaw sa gulat ang mga rebelde. Paano nila nalaman ang lugar na ito? Paano nila tayo nahanap? Pigilan niyo sila. Ngumisi lamang ng nakakapanlait ang mga kabalyero. Mukhang hindi na natin ito pwedeng gawin ng pabasta-basta. Gawin ba natin itong unang tunay na pagdiriwang natin matapos ang matagal na panahon? Ang nakakatakot sa mga lalaking ito ay hindi lamang ang kanilang lakas, kundi ang kanilang matinding kalupitan.
Ang uring parang inalisan ng lahat ng katinuan, kasinbangis ng pinunong kanilang pinaglilingkuran. Pagkatapos ay malamig na nag-utos ang isang pinuno, patayin ang bawat rebeldeng nasa harap nyo, at makinig ng mabuti, huwag nyo silang hayaang mamatay ng madali. Ang isa sa kanila ay mumisitaglay ang halos nakakabaliw na tuwa. Masusunod, matagal na akong nangangating magsaya. Agad na pagtanto ng mga rebelde kung gaano kalala ang sitwasyon, na kung lalabanan nila ang mga halimaw na iyon ng harapan, sila ang pagbabayarin. Kailangan nilang tapusin ang misyon at agad na umatras. Ngunit sa mismong sandaling iyon, ang lalaking nakahawak pa rin sa lalamunan ni Demon ay biglang napasigaw sa sakit dahil malalim na bumaon ang mga kuko ni Demon sa kanyang braso, na nag-iwan ng ilang malalalim na hiwa. Sa gulat at galit, itinapon ng lalaki si Demon palayo. Ikaw na baliw ka. Tumingin siya sa sariling braso na ngayon ay gisi-gisi at tumutulo ang dugo, at nangisay ang kanyang mukha sa takot. Samantala, dahan-dahang inangat ni Demon ang kanyang ulo, at ang presensya sa kanyang paligid ay ganap na nagbago. Patawad. Balak ko sanang punitin ang braso mo. Mukhang kinulang lang ako ng kaunting lakas. Pagkatapos ay yumuko siya, pinulot ang nahulog na palakol, at nagsalita sa boses na kayang payaluhin ang hangin. Paumanhin, tatapusin ko ito ng mabilis. Nang matapos ito, kaswal na itinapon ni Demon ang palakol sa gilid at humakbang pasulong, nakatingin sa lalaking nayo'y nakahandusay sa lupa. Kaya pala patay na siya. Sapat na ba yon? Hindi. Hindi pa. Ang tanging paraan para mapigilan ang iba na sumubok ng kahit ano ay ang gawing halimbawa ang isang tao. Hinablot ni Demon ang punyal sa kanyang tagiliran at, parang isang lalaking nasisiraan ng bait, patuloy na sinaksak ang bangkay ng paulit-ulit. Hindi na iwasan ng mga lalaki sa paligid na bumulong, iyan ang kapitan namin. Talagang hindi siya marunong magpigil. Sa totoo lang, kahit hindi tayo nakialam, malamang makakaya niya itong mag-isa ng walang problema. At sa gayon, nang sa wakas ay makarating si Demon sa imperial na kabisera, bumaba siya sa karwahe na naliligo sa dugo mula ulo hanggang paa. Sa biglaang simbuyo, gumalaw ang mga bantay sa mga tarangkahan ng palasyo upang harangan siya. Ito ang palasyong imperial, walang pwedeng pumasok ng walang imbitasyon. Ngunit sa sandaling makilala nila siya bilang si Dewin Hart, nagbago agad ang kanilang tono at dali-dali silang tumabi. Siyempre, mahal na Panginoon, maaari kayong humiling na makipagkita anumang oras bagaman sa inyong kasalukuyang kalagayan. Mula sa kanila, nalaman ni Demon na kasalukuyang nasa bulwagan ng piging ang emperador, nagdaraos ng pagdiriwang para sa pagsilang ng isang bagong bayani at ang tagumpay ng kanyang unang laban, na nangangahulugang halos tiyak na nasa loob din ang kanyang nakatatandang kapatid. Samantala, sa loob ng bulwagan, nakatingin ang emperador kay Cruel Heart nang may malinaw na pag-apruba. Nabalitaan kong nabawi mo ang teritoryo na sinakop ng mga demonyo. Magaling! Inihanda ang piging ngayong gabi upang ipagdiwang ang pag-usbong ng isang bagong bayani, si Cruel Heart, at ang tagumpay ng kanyang unang kampanya. Lahat magsaya kayo. Ngunit sa mismong sandaling iyon, si Demon, na naliligo sa dugo mula ulo hanggang paa, ay naglakad ng diretsyo sa bulwagan ng piging, at ang buong silid ay sumabog sa nabiglang mga bulungan. Hindi ko alam kung sino iyan, pero sobrang bastos niyan. Teka, hindi ko makita ng malinaw, ngunit ang puting buhok at pulang mga mata na iyon ba si Conde Dewin Hart? Pagkatapos ay nilampasan lamang ni Demon ang kanyang nakatatandang kapatid at naglakad ng diretsyo patungo sa emperador. Ang inyong tapat na lingkod, si Dewin Hart, ay bumabati sa namumunong emperador. Agad na nag-umpisang magbulungan ang mga maharlika sa isa't isa. Tingnan mo ang dami ng dugong iyan. Tinatawag nila siyang kondeng vampira. Nagsisimula na akong magtaka kung totoong pumulot ng vampira ang pamilya Hart at pinalaki ito. Nabalitaan ko na kahit ang sarili niyang pamilya ay hindi kailanman trinato siya ng maayos. Posible kayang ang mga Hart mismo ay hindi siya kailanman ginusto. Tumingin sa ibaba ang emperador kay Demon at tipid ng ngumiti. Kaya nakabalik ka nga ng buhay. Ang tigas din talaga ng buhay mo, ano? Matagal-tagal na rin. Conde Dewin Hart, sinabi ko naman sa iyo na malaya kang humiling na makipagkita sa akin anumang oras. Gayunpaman, ang pumasok dito na puno ng dugo at sirain ang muod ng buong piging. Hindi ba parang medyo bastos iyon? Pagkatapos ay dahan-dahang ibinaba ng emperador ang baso niya ng alak. Mukhang ang dami mong gustong sabihin sa akin. Sakto naman, may ilan din akong gustong itanong sa iyo sa ibang lugar tayo mag-usap. Nang silang dalawa na lang, at matapos malaman na tinambangan si Demon sa daan, kumunot ang noo ng emperador at nagtanong, ang mga rebelde ba yon? Paano? Ito ba ang kondisyon mo? Kailangan mo ba ng manggagamot? At matapos marinig na hindi nasa bingit ng panganib si Demon, tila nakahina ng maluwag ang emperador, ngunit malamig siyang bumulong. Isang kumpol ng mga hangal. Saan pa ba ako makakahanap ng ibang talento na kayang magbigay ng mga resulta sa antas ni Dewin Hart? Noong 8 taong digmaan, nagsilbi ka bilang general ng Talibang Hukbo at naghatid ng mga tagumpay na halos hindi ka panipaniwala. Pagkatapos ng kalaunan ay nagmartsa ka bilang isa sa mga kasama ng bayani, may nakamit kang isang bagay na wala pang nakagawa noon. Ibinalik mo ng buo ang bangkay ng bayani.
Tutal, sa tuwing bumabagsak ang isang bayani sa kamay ng isang hari ng demonyo, karaniwan nang itinatapon ang katawan upang maging pagkain ng mga halimaw. Kung hindi mo ipinilit ang iyong sarili at ibinalik ang bayaning iyon, ganoon din sana ang naging kahihinatnan niya. At nang ganoon na lamang, nagbago ang tono ng emperador. Itinuon niya ang kanyang tingin kay Demon at nagtanong, kaya naman nakahanap ka na ba ng paraan para sirain ang sumpa? Sa pagkarinig niyon, nanikip ang dibdib ni Demon. Ang unang pumasok sa kanyang isipan ay, syempre, ang markang iniwan sa kanya ng hari ng mga demonyo. Ngunit sa labas, tanging isang pilit at tipid na ngiti lamang ang kanyang maipakita. Hindi pa. Ang hindi alam ng emperador ay hindi iyon isang sumpa, ito ay isang mahikang pangsubaybay na inukit sa kanya ng hari ng mga demonyo. Ngunit sa paningin ng emperador, ang unti-unting paghina ng katawan ni Demon ay maipapaliwanag lamang bilang resulta ng sumpang inilagay sa kanya ng hari ng mga demonyo. Pagkatapos marinig ang sagot ni Demon, bahagyang kumunot ang noo ng emperador. Kumikilos ka pa rin na parang wala kang pakialam sa sarili mong katawan kahit kaunti. Ang nag-iisang may kakayahang sumira sa sumpang iyan ay ang Demon King. Kaya nga kita ipinadala sa kaharian ng mga demonyo sa simula pa lang. Mukhang kailangan mo pa rin bumalik doon. Hindi rin bukal sa loob ko ang pabalikin sa lugar na yon ang isang taong kasing halaga mo. Nang marinig iyon, palihim na lang na napangisi si Diwen. Pinalabas ng emperador na napakadakila nito. Pero sa huli, itinapon lang siya nito sa kastilyo ng Demon King at ginawang isang espiya. Tapos nagtanong ang emperador, may mga kakaibang galaw ba sa kastilyo ng Demon King kamakailan? Kalmadong sumagot si Demon, wala namang ipinagkaiba sa dati. Pero pagkasabi niyan, nag-angat ng tingin si Demon at maingat na nagtanong, may isang bagay lang kamahalan, nagpadala ba kayo ng asasin sa kastilyo ng Demon King? Dahil ang lalaking iyon ay isang kandidato sa pagiging bayani na may hawak na piraso, bakit niyo siya ipinadala sa kaharian ng mga demonyo para mamatay na parang isang basahan? Agad na nanlamig ang ekspresyon ng emperador. Isa siyang walang kwentang dumungis sa pangalan ng bayani na inakala kong namatay na bago pa man makarating sa kaharian ng mga demonyo. Mukhang sapat na ang piraso ng bayani sa loob niya para kalagkarin siyang buhay papunta doon. Gayunpaman, salamat sa basurang iyon, mukhang naging mas matatag pa ang posisyon mo sa kaharian ng mga demonyo, hindi ba? Commander Zero, Demon Heart. Pagkarinig doon, kinabahan ng matindi si Demon. Hindi niya inasahang alam din pala ng emperador ang pagkakakilanlan na yon. Kaya agad siyang tumayo at yumuko ng malalim. Nahihiya ang inyong abang lingkod sa naging sitwasyong iyon. Talagang wala akong ideya kung paano ko iyon matatanggihan. Pero humiti lang ang emperador. Huminahon ka. Hindi ko ito binanggit para sisihin ka, sa katunayan, nakakatulong pa nga ito para mas bumagay ka sa kanila ng perpekto at makakuha ng mahalagang impormasyon mula sa loob. Ang katotohanang kinilala ka maging sa kaharian ng mga demonyo ay nagpapatunay lang kung gaano kakahusay. Tapos tumingin siya kay Diwen at makahulugang idinagdag, pero naiisip kong may iba ka pang tanong na gusto mong masagot. Natahimik sandali si Diwen bago iniangat ang kanyang ulo at nagsalita ng may kakaibang seryoso. Si Cruel Heart, bakit siya ang pinayagang maging bayani? Alam na itong mabuti ng inyong kamahalan. Ang nag-iisang bagay na pinagsisisihan ko ng lubos sa buong buhay ko ay ang hindi ko pagpatay kay Cruel Heart noon. Siya ang tanging miyembro ng pamilya Heart na nabuhay bukod sa akin. Hindi. Mas tumpak sabihin siya lang ang nag-iisa mula sa pamilya Heart ang nakaligtas matapos mahulog sa mga kamay ko. Diwen, siguradong naghihintay na sina ama at ina. Bakit nakatayo ka lang dyan at nakatulala? Biglang pumasok sa isip niya ang alaala ng walang pasabi. Natataranta at nakaunat ang kamay ng batang si Diwen na hinawakan ang kamay ng kanyang kuya. Kasalanan ko. Paano kung pagalitan din si kuya dahil huli na tayo? Pero dahan-dahang binawi ng kanyang kuya ang kamay nito. Kakatapos ko lang mag-ensayo. Kaya marumi ang mga kamay ko. Pasensya na. Pero wala akong pakialam kung marumi man ang mga kamay mo o hindi. Tapos humarap ang kuya niya sa kanya at nagtanong, bakit ba tinititigan mo lagi ang larawang iyan? Ngumiti ng maliwanag si Kevinen at sumagot sa mahinang boses. Dahil kapag tinitingnan ko iyan, pakiramdam ko ay sinasabi nilang isa tayong pamilya. Kaya ko iyan gusto. Pero malamig lang na sumagot ang kuya niya, isa lang iyang painting. Huwag kang magpagalagala. Manatili ka lang sa kwarto mo. Mula ng araw na ipinanganak siya, nagbubulungan na ang mga tao sa paligid tungkol kay Diwen. Sabi nila nakakatakot daw ang puti niyang buhok at mga pulang mata. Namukha raw siyang isang halimaw at imposibleng maging tunay siyang anak ng dugong Heart. Siguro iyon ang dahilan. Sa tuwing tinitingnan niya ang family portrait na iyon, desperado siyang naghahanap ng kahit maliit na patunay na kabilang din siya roon. Minsan, nahuhuli na lang niya ang sariling humihiling na sana ay ipinanganak na lang din siya na may itim na buhok at berdeng mata ng pamilya Heart. Pero sa totoo lang, palaging binibigyan siya ng kanyang ama ng parehong malupit na utos, manatili ka lang sa kwarto mo araw-araw at huwag na huwag mong ipapakita ang nakakahiyang hitsurang iyan sa sinuman sa labas. Ganoon natutunan ni Diwen sa napakabatang edad na hindi kailanman naging masaya sa kanya ang mga magulang niya. Tutal, iba siya sa kanilang lahat. Kakaiba ang hitsura niya at mahina ang kanyang katawan.
Ang isang tulad niya ay hindi kailanman magdadala ng karangalan o dangal sa bahay ng isang maharlikang konde. Ang kuya niya naman ay ang kumpletong kabaligtaran. Mayroon itong malakas na katawan at kasanayan sa espada na higit pa sa kaya ng mga kaedad nito. Sa tuwing naroroon ang kanyang kuya, natural na sa kanya lang nababaling ang atensyon ng lahat dahil ipinanganak si Dwayne na may mga kapintasan. Kahit pa nakatayo siya kasama ng ibang tao, palagi niyang pakiramdam na nasa labas siya ng mundo nila, na iwang mag-isa sa kalungkutang walang ibang nakakakita. Gayunpaman, kumapit siya sa isang paniniwala. Kung magsusumikap siya ng sapat, balang araw bago siya maging kasing husay ng kanyang kuya. At kung mangyari man iyon, siguradong mas mamahalin siya ng kaunti ng kanyang pamilya. Pero kalaunan, nang palibutan siya ng mga batang kaedad niya, at kutyain bilang isang halimaw, bilang isang palpak, walang atubiling sumugod ang kanyang kuya at inilayo siya sa mga ito. Pagkatapos niyon, tumayo ang doktor sa harap ng kanyang mga magulang at sinabing, napakahina ng katawan ng pangalawang batang amo. Halos wala siyang kakayahang magtiis sa pagod, at dapat siyang ilayo sa sikat ng araw hanggat maaari. Kakailanganin niya ng matinding pag-aalaga sa buong buhay niya. Nang makita ang mabigat at nag-aalalang tingin sa mga mukha ng kanyang mga magulang, umiyak ng husto ang batang si Dwayne at paulit-ulit na humingi ng tawad. Pasensya na po. Pagbubutihin ko pa. Pakiusap, huwag niyo akong kamuhian. Noon inabot ng kanyang kuya ang kamay niya, hinawakan ito, at dahan-dahang inalo. Ayos lang iyan, kapatid ko. Sa isang saglit, talagang naniwala si Dwayne doon. Tingnan mo, mahal naman talaga siya ng pamilya niya. Pero may sinabi ang kuya niya na nagpatigas sa kanya kung saan siya nakatayo. Hindi mo na kailangang gumawa ng kahit ano at wala namang nag-expect ng kahit ano mula sa'yo. Mula sa araw na yon si Anne ay halos hindi na lumabas ng kanyang kwarto ng kusa. Araw-araw, kinukulong niya ang sarili sa loob, nagbabasa at nag-ensayo ng espadahan ng may desperadong determinasyon. Patuloy siyang naniwala na kung magsusumikap siya ng sapat, kikilanin din siya ng kanyang pamilya kalaunan. Pero dahil napakahina ng katawan niya, madalas siyang dumugo o mubo ng dugo sa kalagitnaan ng pag-ensayo. At sa tuwing mangyayari yon, papagalitan siya ng kanyang kuya na may madilim na ekspresyon. Hindi ba't sinabi ko sa iyong huwag mag-ensayo? Manatili ka na lang ng tahimik sa kwarto mo. Wala kang kailangang gawin. Ibig ba nitong sabihin ay wala man lang siyang karapatang sumubok dahil palpak siya? Ibig ba nitong sabihin na wala namang naniwala na may karapatan siyang asahan ng kahit na ano sa simula pa lang? Kaya, mula sa araw na tuluyan na siyang sumuko sa paghihirap hanggang sa kanyang pagiging binatilyo. Ang tanging pumupunta para makita siya, kahit minsan, ay ang kanyang kuya na minsan ay umuupo at nakikipaglaro ng chess sa kanya. Bukod doon, halos hindi na niya makita ang kanyang mga magulang. Pero ang patay at walang kwentang buhay na iyon ay tuluyang nawasak sa biglaang pagdating ng isang sundalo. Nakatayo sa pintuan, inanunsyo ng lalaki sa walang emosyong boses na naparito siya para maghatid ng ipinatawag ng imperyo at sa pilitang tinanong kung sino sa kanila si Dwayne Hart. Sa sandaling sumagot ng may pag-aalinlangan si Dwayne, hinawakan siya ng sundalo at kinaladkad palabas ng walang anumang pag-aatubili. Doon na biglang sumingit ang kanyang kuya at hinarangan ang kanilang daan. Sandali lang. Hindi si Di ang dapat na kinukuha nyo. Baka may pagkakamali lang. Ngunit malamig na sumagot ang sundalo. Nagsumite ang pamilya Hart ng opisyal na papeles sa palasyo, kaya sumusunod lang kami sa utos. Kung gusto mong itanong kung may pagkakamali, tanungin mo ang mga magulang nyo. Matapos iyon, hinawakan ng sundalo si Dee at pinagmartsa papunta sa pinto. Nang mga sandaling iyon, bumaha ang kaba sa dibdib ni Dwayne. Hindi siya makapaniwalang talagang pinili ng kanyang mga magulang na ipadala siya sa digmaan. Sa sobrang hina ng katawan niya, hindi siya tatagal ng kahit isang araw kapag itinapon na siya sa labanan. Bakit nila ginagawa ito sa kanya? Pero noong si Dwayne, likas siyang lumingon, umaasang may makikita siya sa likod niya na pipigil dito, ngunit kawalan lang ang nakita niya at sa sandaling iyon. Naintindihan niya rin sa wakas ang katotohanan. Talagang tinalikuran na siya ng pamilya niya. At mula sa araw na iyon, ang buhay niya ay nahulog sa isa pa at mas malupit na impyerno. Walang katapusang digmaan ang bawat araw. May mga hiyawan mula sa lahat ng direksyon at kumakapit ang malagkit na amoy ng dugo sa paligid niya. Kahit na ganoon, iisa lang ang tumatakbo sa isip ni Dwayne. Hindi siya pwedeng mamatay rito at kahit anong mangyari, kailangan niyang mabuhay. Kaya naman, pagkatapos paslangin ang mga kalaban, muling bumalot sa kanya ang pamilyar na takot at inubo siya ng sunod-sunod na dugo. Trinatraidor na naman siya ng isinumpa niyang katawan hanggang ngayon. At ang tangilang naisip ni Di, kailan ba siya makakauwi? Simula noon, ang buhay ni Dwayne ay naging isang walang hanggang siklo. Tumatakbo, umiiwas, kinakaladkad pabalik sa labanan, at muling nakikipaglaban. At sa hindi inaasahang paraan, sa gitna ng walang katapusang bangungot na iyon, nabuhay siya. Nang panahong iyon ay buo na ang naging pasya ni Dwayne. Darating ang araw, ubusin niya ang pamilya Hart, ang mga mismong taong nagtulak sa kanya sa impyerno gamit ang sarili nilang mga kamay. Habang unti-unting nawawalan ng malay dahil sa pananakal ng rebelde, isang malinaw na eksena ang pumasok sa isip niya.
Sa wakas ay nakatayo siyang muli sa harap ng kanyang mga magulang, puno ng malamig na kapanatagan ang puso niya nang ideklara niyang, bumalik ako para bisitahin kayo. Sa kanyang paningin, itinulak niya ang kanyang espada ng diretsyo sa kanyang ama nang walang pag-aatubili. Ngunit, nang matapos na ang lahat, hindi naramdaman ni Diwin ang kasiyahang matagal na niyang inaasam. Pagkatapos, nang tuluyan na ring lumitaw ang kuya niya sa harap niya, kusa niya itong sinugod. Nauwi ang dalawa sa isang desperadong pakikipagbuno. Ngunit sa huli, unang bumigay ang kanyang isinumpang katawan. Hindi siya pwedeng bumagsak dito. Kailangan niyang patayin si Cruel gamit ang sarili niyang mga kamay. Ngunit nang umabot na sa sagad ang pagnanasang pumatay, biglang nagising si Diwin sa realidad. Blanko siyang lumingon sa paligid at napagtantong nasa bulwagan siya ng palasyo. Ang huli niyang natatandaan ay ang pag-atake sa kanya ng mga rebelde sa karwahe, kaya, kailan siya dumating sa palasyo, at bakit nakapagpalit na rin siya ng damit. Habang nakatayo sa gitna ng bulwagan, nablangko ng tuluyan ang isip ni Diwin. Kanina lang, inaatake pa siya sa loob ng karwaheng iyon. At ngayon, sa hindi malamang dahilan, nakatayo siya sa palasyo na may bago at malinis na damit. Naapektuhan na naman ba ng stress ang alaala niya? Hindi niya matandaan kung paano niya tinalo ang mga rebelde o kung paano siya napunta rito. Kaya pinilit niyang kalmahin ang kanyang kaba, humarap si Diwin kay Raynor at nagtanong, para saan ba talaga ang handaang ito? Napakurap sa gulat si Raynor, saka siya tinignan ng may pagtataka, bilang isa sa mga pangunahing panauhin ng pagtitipon. Paano niyang hindi alam kung bakit siya narito? Ganoon pa man, sumagot si Raynor, ginaganap ang handaang ito para ipagdiwang ang pagdating ng bagong bayani na si Cruel Heart at ang tagumpay ng una mong misyon. Sa sandaling marinig niya ang pangalan ni Cruel, biglang nagdilim ang mukha ni Diwin. Ang mga berdeng matang iyon na ibang-iba sa kanya, ang itim na buhok, ang kilalang marka ng pamilyang Heart na akala niya ay hindi na niya muling makikita. At ang lalaking nasa harap niya ngayon ay ang taong hinding-hindi na niya gustong harapin muli. Saka humakbang ang kanyang kuya at mahinahong nagsalita. Sinabi nito na noong nakaraang misyon, nakita niya si Commander Zero sa kaharian ng mga demonyo, at ang paraan kung paano nito natural na dominahin ang labanan ay nagpaalala sa kanya kay Diwin. Nabalitaan kong magaling ka rin daw magbago ng ihip ng labanan kung naglilingkod ka sa aming hukbo. Ngunit bago pa siya makatapos, biglang tumawa ng malakas si Diwin na pumutol sa sasabihin nito. Pasensya na, sabi niya habang nakahawak sa noo, bagaman puno ng pang-insulto ang kanyang ngiti. Nakakatawa lang talaga kaya hindi ko napigilan ang sarili ko. Sa kanya inangat ang kanyang ulo at diretsong tinitigan ang kanyang kapatid. Hindi ko kailanman magkakaroon ng pagkakataong tumayo sa labanan at asahang magniningning gaya mo, kaya walang saysay kung iisipin ko pa yan ngayon. Matapos iyon, tumalikod siya at naglakad papunta sa lamesa sa likuran niya. Mas walang kwenta pa ang kausapin ang lalaking ito kaysa sa kumain ng puding, kahit papaano ay may halaga pa ang puding. Pero habang tahimik na kumakain si Dee, muling nagsalita ang kapatid niya mula sa likod. Nabalitaan kong lumabas ka para pumatay ng mga halimaw. Nasaktan ka ba? Natigil si Diwin sa air. Nang hindi man lang lumilingon, sumagot siya sa napakalamig na boses na halos hindi natunog tao. Ako lang ang may pakialam sa katawan ko. Hindi mo na kailangang magkunwaring nag-aalala ka, lalo na ngayon. Masaktan man ako, sisiguraduhin kong hindi ko yan ipapakita sa harap mo, kuya. Kaya ipagpatuloy mo lang ang nakasanayan mo nang gawin. Ang manood lang mula sa gilid. Katulad noong araw na kinalagkad nila ako papunta sa digmaan habang nakatayo ka lang doon at walang ginagawa. Sa huli, napabuntong hininga na lang si Diwin, hindi na nag-abalang lumingon. Kalimutan mo na. Hindi na sana ako pumunta pa sa palasyo ngayon. Sayang lang sa oras. Nang sandaling iyon, lumapit si Duke Ilus ng may ngiti habang marahang pumapalakpak. Siguradong hinding-hindi malilimutan ang ugnayan niyong dalawa. Paglitaw pa lang ng Duke, agad na humakbang si Cruel at magalang na yumukod sa kanya. Saka inilahad ni Duke Ilus ang kanyang kamay kay Diwin. Count Hart, sa tingin ko ito ang una nating formal na pagkikita. Madalas kong naririnig ang iyong pangalan, kaya ikinagagalak kong makilala ka. Ngunit inilingaw lang ni Diwin ang kanyang ulo, at tuluyang binaliwala ito, na para bang walang nakalahad na kamay ang Duke. Ang ginawa niyang iyon ay agad na nagdulot ng bulong-bulungan sa mga taong nakapaligid. Nagsimulang magbulungan ang mga tao na hindi makapaniwala. Isang hamak na honorary count, nangahas na bastusin ng ganoon ang kaisa-isang duke ng imperyo. Alam na alam mismo ni Diwin kung gaano siya naging bastos tingnan. Ang problema lang ay puno pa ng puding ang bibig niya at hindi siya pwedeng magsalita dahil mas lalala lang ang sitwasyon. Kaya ang tanging nagawa niya lang ay ipagpatuloy ang pagmuya at magkunwaring walang nangyari. Pero kung pagbabasihan ang ekspresyon ng duke, mukhang malapit nang maubos ang pasensya nito. Iniisip niya na sanang lunukin na lang muna ang puding at kahit papaano ay kamayan ang lalaki pagkatapos. Gayunpaman, bago pa niya magawa iyon, biglang sumulpot ang Crown Prince at isiningit ang sarili. Napatingin si Diwin sa paraming tao sa paligid niya at lihim na napadaing. Ano, nababalutan ba ng pulot ang kinatatayuan niya? Bakit lahat sila nagkukumpulan dito? Kahit anong mangyari, kailangan niyang ayusin agad ang sitwasyon. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, humarang na sa harapan niya ang prinsipe.
Sa ngiting hindi abot sa kanyang mga mata, tiningnan ng prinsipe si Duke Ilus at sinabing, mukhang labis ang interes ng kamahalan kay Conde Hart pagkarating ninyo. Ano ba talaga ang sinusubukan mong gawin? Sa isang iglap, naging tensyonado ang paligid at halatang halata na sa paningin ng prinsipe, hindi mapagkakatiwalaan ang Duke at si Conde Hart ay taong personal niyang poprotektahan. Walang kaalam-alam si Diwin kung anong klaseng gulo sa politika ang nabuo sa paligid niya, pero may isang bagay siyang alam. Ito na ang perpektong pagkakataon para lunukin ang puding at makabawi. At pagkatapos, sa pinakamasamang timing, biglang tinawag ni Prinsesa de Seltz ang pangalan niya at mahigpit siyang niyakap mula sa likuran. Napakadaya talaga ni Kuya kung bibisitahin niya pala si Conde Hart. Sana isinama niya rin ako. Conde Hart, sobrang namiss talaga kita. Ang biglaang malakas na pagyakap mula sa likod ay labis para sa mahina at may panloob na pinsalang katawan ni Diwin. Nawalan siya ng kontrol at napaubo ng maraming dugo na may kasamang kalahating nguyang puding. Agad na nagbago ang ekspresyon ng prinsipe at mabilis siyang sumigaw para tawagin ang mga manggagamot ng palasyo. Magsisimula pa lang sanang magpaliwanag si Diwin nang mabilis na takpan ni Raynor ang dumudugong bibig niya gamit ang isang panyo at seryosong sinabi, parang awa mo na, huwag ka na munang magsalita. Pagkakamali ko ito. Sana mas maaga kong napagtanto na ganito na pala kalala ang kondisyon ni Conde Hart. Agad namang napayuko ang prinsesa sa sobrang taranta. Kamahalan, kasalanan ko po ang lahat ng ito. Umuho ng dugo si Conde Hart nang dahil sa akin. Masyado lang akong na-excite at hindi ko nakontrol ng maayos ang lakas ko. Ngunit kumunot lang ang noo ng emperador at malamig na sinabi, isang bayani ang katayuan ni Conde Hart. Sinasabi mo bang umubo siya ng dugo dahil lang binangga siya ng isang prinsesa? Kalmadong sumingit si Raynor. Inatake si Conde Hart papunta rito sa palasyo. Kaya malamang nagtamo siya ng mga panloob na pinsala roon. At sa sobrang pagod, mukhang bumigay na lang ang katawan niya. Sa puntong iyon, wala nang nagawa si Diwin kundi sumakay na lang at sabihin sa emperador na kailangan niya lang magpahinga. Dahil man ito sa stress o hindi, mukhang mas lalo ngang lumalala ang kondisyon ng katawan niya. Ngunit pagkasabi niya niyan, matinding pagkahilo ang umatake sa kanya. Nawalan siya ng balanse at muntik na siyang matumba sa kinatatayuan niya. Sakto namang nasalo siya ng nakatatanda niyang kapatid. Gayunpaman, halos kusa ang naging reaksyon ni Diwin at marahas niyang iwinaksi ang kamay nito. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Tinitigan ng kapatid niya ang kamay na kakatabig lamang niya at dahan-dahang kumunot ang noo nito. Anong problema niya? Bakit ba ganyan siya umasal sa buong oras na yon? Pagkatapos ng piging, personal na sinamahan ni Raynor si Diwin pabalik sa mansyon ng konde. Ngunit pagkahinto ng karwahe, naamoy agad ni Diwin ang matapang na amoy ng nasusunog. Napatingala siya at nanigas sa kinatatayuan. Ang mansyon sa harapan niya ay nilamon na ng naglalagablab na apoy. Nablangko ang kanyang isipan. Sa isang saglit, halos gusto niyang maniwala na panaginip lang ang lahat, na baka isa lang itong halusinasyon. Halatang lumalala na talaga ang stress niya nitong mga nakaraang araw. Ngunit nang tumingin siyang muli, napagtanto niyang nandoon na rin ang mga lofty knights. Habang sinusubukan pa rin ni Diwin na intindihin ang nangyayari, isang bomba ang biglang inihagis diretsyo sa kanyang mga kamay. Sa kabutihang palad, mabilis ang kanyang reflexes at halos kusa niya itong itinapon palayo. Nang sumabog at kumalat ito, agad na nag-alab sa galit ang isipan ni Diwin. Sinong mga nababaliw ang maghahagis ng bomba sa mismong bakuran ng may bakuran? Inaasahan na talaga sa isang bayani, biruin mo, nasalo niya talaga ang bombang inihagis natin at ibinalik pa ito. Sinundan ni Diwin ang boses at agad na nakita ang simbolo sa manggas ng umaatake, mga rebelde na naman. Mukhang hindi pa naging sapat sa kanila ang pag-atake sa karwahe niya. Ngayon, pinuntirya na rin nila ang mansyon niya pati na ang mga lofty knights. Talagang determinado ang mga taong ito na patayin siya. Pero ano ba talagang ginawa niya para humantong sila sa ganito? Nang mga sandaling iyon, dalawang sugatang lalaki ang nagtulungan para subukang tumakas sa gitna ng gulo. Ngunit biglang gumalaw ang matandang si Lambert nang may nakakagulat na bilis at pinabagsak silang dalawa bago pa man sila makalayo. Muntik na yon. Isang segundo pa at baka nakatakas na sila. Pagkatapos ay humarap siya kay Diwin na tila ba bumilid ng husto. Konde, talagang ginulat mo ang tumatanda ko ng mga buto. Akala ko tatayo ka lang dyan at sasaluhin ang pagsabog. Pero imbes na ganoon, sinalo mo ang bomba at inihagis ito pabalik. Ano ba talagang nangyari sa'yo sa palasyo? Kalahating araw pa lang ang nakakalipas, pero mas sumama ang hitsura mo. Kaya si Raynor na ang nagpaliwanag para sa kanya, na sinasabing tinambangan sila ng mga rebelde papunta sa palasyo. At na ang pagod sa bayahe pabalik, kasabay ng mga panloob na pinsala mula sa pag-ataking iyon, ay sabay-sabay sigurong bumagsak sa kanya. Matapos marinig iyon, agad na nagpumilit si Lambert na siya na ang bahala sa paglilinis at sinabihan si Diwin na bumalik na at magpahinga. Ganoon na nga lang, isang buong linggo na ang lumipas simula nang bumalik si Diwin sa imperyo. Ang hardin na nasunog at naging isang malaking gulo ay unti-unti nang naisaayos. Ngayon, hanggat hindi pa siya muling ipinapatawag ng emperador, inakala ni Diwin na makakapagpahinga siya ng payapa at baka ma-enjoy pa ang buhay sa mundo ng mga tao kahit sandali.
Ngunit siyempre, lumalabas na isa lamang pala itong ilusyon. Dahil sa mismong sandaling ito, nakabaon si Dewin sa isang bundok ng mga papeles. Dahil sa hindi malamang dahilan, simula noong araw na yon, hindi na siya makatanggi ng tuluyan kay Lambert. Sa katunayan, kung hindi mismo si Lambert ang nagdala ng mga dokumentong iyon, baka hindi na nag-abala pa si Dewin na tingnan ang mga ito. Dahil doon, nagsimula na tuloy siyang mamiss ang kaharian ng mga demonyo. Kahit papaano roon, walang sinuman ang siseryosong pilitin siyang tapusin ang walang katapusang tambak ng mga papeles dahil lang sa nagtatamad-tamaran siya. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ni Lambert na isang linggo na ang nakalipas, opisyal nang inilipat ng emperador ang buong teritoryo ng Heart sa pangalan niya. Nang marinig iyon, nanigas si Dewin. Wala siyang narinig kahit isang salita tungkol doon noon pa man, kaya nangangahulugan itong kailangan niyang gumawa ng paraan ngayon para maibalik ang teritoryo ng Heart. Sa totoo lang, noong unang ibinigay sa kanya ng emperador ang titulo ng konde at dinamitan pa ito ng kalokohang gagawin siyang konde ng hangganan, tumigil na sa pagtatalo si Dewin. Pero ang totoong problema ay kinamumuhian niya ang teritoryo ng Heart mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Wala siyang ni isang alaala roon na karapat-dapat pahalagahan, hindi mas tamang sabihin. Ang lugar na iyon na yata ang pinakamalapit sa isang bangungot sa buong buhay niya. Nang mga sandaling iyon, may dumating mula sa labas para ibalitang dumating ang prinsipe at si General Nemesius. Agad na napakunot ang noo ni Dewin. Ano bang ginagawa nila rito ng ganito kabigla? At higit sa lahat, hindi na siya kailanman nagustuhan ni General Nemesius. Pagkapasok nila, ang prinsipe ang unang nagsalita. Nabalitaan kong buhay raw na nahuli ng kagalang-galang na si Conde Heart ang mga rebeldeng umatake sa kanyang mansyon. Hindi. Seryoso. Bakit ganyan na naman kamiserable ang hitsura mo? Samantala, bigla namang napahagulgol ang prinsesa. Baka ayaw na niya akong makita pa. Tama ba? Paniguradong ganoon na nga. Nawalan lang ng saysay ang lahat ng paghihirap ko hanggang ngayon. Isa akong prinsesa. Hindi ko pa naranasang ako ang unang gumawa ng hakbang sa kahit na kanino noon. Kaya syempre, medyo naiilang ako. Pero hindi ko inakalang gagawa ako ng ganito kalaking gulo. Umubo pa nga ng dugo si Count Heart. Dapat ba akong pumunta para humingi ng tawad sa kanya? Pero ang mungkahing iyon ay agad na tinanggihan ng Crown Prince. Karaniwan ay hindi kita pipigilan pero hindi sa pagkakataong ito. At kahit paano mo pa siya harapin, magiging malaking iskandalo lang iyan. Hindi ba't mas pabor iyon sa akin? Kung sakaling maging totoo ang iskandalo, baka natural na mauwi iyon sa kasalan. Pagkatapos ay nagpakita siya ng kakaiba at mapagkalkulang maliit na ngiti. Kahit hindi ko mahal si Count Heart, alang-alang sa maharlikang pamilya, kaya kong turuan ang sarili ko na magustuhan siya. Kahit ganito pa ang kailangang gawin, basta't mapapanatili ang isang talentadong tulad ni Honorary Count Heart sa panig ng maharlikang pamilya at sa panig ng kamahalan. Pero bago yon, tulungan mo muna akong alamin kung ano ang tingin sa akin ni Count Heart. Kung galit siya dahil sa nangyari, magiging problema yan. Iyan ang dahilan kung bakit personal na pumunta ang Crown Prince ngayon. Una, gusto niyang kumpirmahin kung nailang ba si Dewin dahil sa insidente kasama ang prinsesa. Pangalawa, desidido siyang makuha ito sa panig ng emperador kahit anong mangyari. Kahit nagulat si Dewin sa loob-loob niya, humakbang pa rin siya paharap at magalang silang binati. Patawad kung bigla-bigla akong sumulpot dahil may mga gusto lang sana akong sabihin ng personal sa Count. Sinabi rin ni General Nemesius na may kailangan siyang asikasuhin. Pero sa tuwing nagkakatitigan sila ni General Nemesius, pakiramdam ni Dewin ay tumatagos ito sa kanyang pagkatao. Bakit ba ganoon na lang ang galit ng lalaking iyon sa kanya? Nang malamang pumunta sila dahil sa insidenteng kinasangkutan ng prinsesa kanina, sinabi ni Dewin na ayos lang iyon sa kanya. Nang marinig iyon, umiti ang Crown Prince at sinabing may isa pa siyang hiling. Kakasimula pa lang kabahan ni Dewin nang marinig niyang gusto siyang kaibiganin ng Crown Prince. Kahit noon pa, gusto na kitang mas makilala, Count. Pero masyado kang abala kaya mahirap makipagkita sa'yo kahit minsan lang. May kaakibat na malaking responsibilidad ang posisyon ng Crown Prince. Hindi ko pwedeng gawin ang lahat ng gusto ko, at hindi ko rin basta-bastang malapitan ang mga taong gusto kong makapalagayan ng loob. Pagkatapos ay naiilang niyang kinamot ang kanyang ulo. Kaya kung gagamitin ko lang na palusot ang nangyari sa salusalo para makita ka, naiilang ka ba sa inaalok ko? Habang ramdam ang nakakamatay na presensya ni General Nemesius sa kanyang tabi, labagman sa kalooban ni Dewin ay pinilit niya pa ring sumagot. Isang karangalan ang maging kaibigan ng inyong kamahalan. Dahil doon, lumiwanag ang mukha ng Crown Prince at hinawakan ang kamay ni Dewin. Kung gayon, simula ngayong araw, magkaibigan na tayo. Mula ngayon, paghihirapan kong mas mapalapit pa sa'yo. Sa tuwing pupunta ka sa palasyo, tandaan mong hanapin ako para makapag-ensayo tayo ng espada, uminom ng tsaa, at mag-usap ng masinsinan. Nang marinig iyon, nakangangalang si Dewin sa gulat. Tila isa itong bangungot na kailangan niyang harapin. Matapos sabihin yon, tumayo na ang Crown Prince para umalis at sinabing may kailangan pa raw pag-usapan si General Nemesius at si Dewin. Kaya hindi na niya kailangang ihatid ito palabas.
Pagkatapos ay tumayo si General Nemesias at diretsahang sinabi kay Diwin na gusto ng kamahalan na makuha ang mga rebeldeng nahuli niya para matukoy ang kanilang kuta at tuluyan silang mapuksa. Siyempre, ikaw ang nakahuli sa kanila, malamig na dagdag ni Nemesias. Sinabi rin ng kamahalan na kung ayaw mo silang ibigay, maaari kang tumanggi. Hindi. Siyempre, pumapayag ako at ako mismo ang magdadala sa iyo roon. Sa totoo lang, pabor kay Diwin ang pagiging diretsahan na yon, dahil wala siyang interes na magtagal sa pakikipag-usap sa isang taong halata namang ayaw sa kanya. Kaya mas mabuting mapaalis niya agad ito para makapagpahinga na siya. Pagdating sa piitan, personal na ibinigay ni Diwin kay General Nemesias ang rebeldeng nahuli niya kanina. Pero malamig ang naging boses ni Nemesias nang magsalita ito. Malinaw na may 3 rebeldeng kasangkot sa pag-atake sa Opoint, at patay na ang 2 sa kanila. Ayon sa ulat, isa sa kanila ang namatay sa pagsabog. Pero kaduda-duda ang ikinamatay noong isa. Winheart, alam mo ba kung paano talaga namatay ang lalaking yon? Hindi kailanman nagalit si Nemesias ng walang dahilan. Inisip lang niya na noong panahon ng 8 taong digmaan, naobserbahan niya si Win nang malapitan at may napagtanto siya bago pa man ang iba. Ang pagbabago sa ugali at emosyon ni Winheart ay napakalala. Noon pa man, nakakapanibago na para sa isang maharlika na pumasok sa militar habang nagpapanggap na ordinaryong sundalo. At higit pa roon, napabilang pa si Diwin sa sariling unit ni Nemesias, kaya imposibleng hindi niya ito mapansin. Ang lalaking iyon na sobrang hina ng katawan na hindi na sana makakaligtas sa digmaan, ay pinili ang pagiging malupit bilang paraan para manatiling buhay. Pumatay siya ng napakaraming tao nang walang pag-aalinlangan, na parang isang taong nasa bingit na ng pagkabaliw. Pero pagkatapos ng bawat laban, matinding konsensya ang bumabagsak sa kanya. Sa huli, tila ba hinati niya ang sarili niya sa magkaibang pagkatao? Hindi. Maaaring hindi sapat na tawagin lang itong split personalities. Sa paraan ng malaya niyang paglipat-lipat sa pagitan ng mga ito, mas akmang sabihin na magkahiwalay na estado ito ng kanyang emosyon. Ang isa ay isang duguan at baliw na nakatuon lamang sa pananatiling buhay at malupit na pakikipaglaban. Ang isa naman ay ang normal niyang sarili na ang tanging naaalala ay ang pangarap niyang mamuhay ng ordinaryo at lumilitaw lang sa araw-araw niyang estado. Nang harapin ang tanong ni Nemesias, hindi nagbago ang reaksyon sa mukha ni Diwin at mahinahon itong sumagot. Nagkataong wala ako roon nang mangyari yon, kaya hindi ko alam kung paano siya namatay. Narinig ko lang na baka inatake siya ng asong gubat. Nang marinig yon, mas nanlamig ang tingin ni Nemesias. Hindi na niya ipinilit ang usapan. Sa halip, tumalikod siya at naglakad palayo nang may nakakakilabot na katahimikan. Hay, tulad ng inaasahan, hindi pa rin nagbabago ang lalaking ito. Imposible namang makapasok ang mga asong gubat sa loob ng mansyon ni Count Hart. Nakakatawa ang palusot na yon, halatang halata na si Evelyn mismo ang pumatay sa lalaking yon. At sa pagkakataong ito rin, malamang ay umasa na naman siya sa nakakasuklam, ngunit maginhawang estadong iyon ng kanyang isip, kaya naman sa paningin ni Nemesias, nananatiling isang napakadelikadong tao si Winheart. At dahil doon, isang tanong ang patuloy na gumagambala sa isip ni Nemesias. Bakit pinipilit ng kamahalan na panatilihing malapit sa kanya ang isang tulad ni Winheart?